Here. Aniya. Dahan-dahan naman na inabot ng bata ang bola. Mula kay Miguel. Thank you. Nahiya pa ito. Habang pinagmamasdan niya ito ay, parang may napansin siya sa itsura ng bata. Parang pamilyar sa kanya. Napakunot ang noo niya. Mama! Namilog ang mga mata ng bata at bigla na lang umalis sa harapan niya. Tumakbo ang bata tungo sa tinawag nitong mama. Dahan-dahan siyang lumingon para matanaw kung sinong ina nito. Ngunit natigilan lamang siya nang makilalang babaeng iyon. Layon anak, saan ka ba nanggaling? Hinanap kita dun sa staff house, nandito ka lang pala. Di ba sabi ni mama bawal maglikot kapag nasa trabaho siya? Opo mama, di na ako likot. Laro na kami ni Anis doon. Nanginig ang madaliri ni Miguel. Parang nanlambot ang matuhod niya habang pinagmamasdan ang dalawa. Tapusin mo na yan dyan, hindi yung syusyunga-syunga ka. Bulyaw ni Yvonne sa katrabaho niya at kasama sa floor na yon. Masyadong palautos si Yvonne, kahit hindi niya trabaho ay pinapagawa sa kanya. 7 PM na dapat tapos na sila. Kung hindi lang dahil mag-isa niyang ginagawa, ang trabahong dapat gawain nilang dalawa. Walang magagawa si Sahaira. Ito lang natatanging trabahong alam niyang malaki ang pasahod. Lalo na sa kanyang hindi nakapagtapos ng college. Mahirap makahanap ng desenteng trabaho. At isa pa ay may sakit sa pusong ina niya. At iyon ang inaasikaso niya sa ngayon. Sinusuportahan niyang ina niya sa probinsya. At kapag tumigil siya, ano na lang mangyayari sa ina niya? Uwi na ako. Ayusin mo yan. Nag-empake na si Yvonne ng mga gamit nito. Gusto niya sanang magsalita pero hindi niya natuloy ang sasabihin. Dahil dumating na si Kedang, kaibigan ni Yvonne. Taka-makeup at maayos ng suot ng babae. Mukhang gigimik pang dalawa kaya maagang aalis. Hoy, ano na? Dali na. Ang tagal-tagal mo naman, kanina pa ako naghihintay sa baba. Reklamo ni Kedang. Kaga, alam mo namang di tayo pwedeng mag-out agad, baka ma-report pa tayo. Pinaliwala ni Kedang ang sagot ni Yvonne at hinila na ito. Kaya lang napansin ni Kedang na naglilinis pa siya. Hoy Manang, sa susunod huwag mo nang pinapatagal si Yvonne dito sa floor nyo. Ikaw na dapat naglilinis. Akuin mo na to. Magkasama kayo. Sa susunod talaga na aanga-anga ka pa. Matatamaan ka na talaga sa akin. Tinaas pa ni Kedang ang kamao na aambaan siyang kutusan. Malaking babae si Kedang at singkit ang mga mata. Maputi pero hindi ganun kaganda. Maganda lang magdala ng madamit nito katulad ni Yvonne. Pero ang gimikera ang dalawa. Siya itong iniiwan parati ng dalawa sa building para tapusin ang gawain. Palibasa kasi at laking syudad at alam ang lahat ng nightlife. Samantalang siya ay laking probinsya at hindi pa kailanman nagkaroon ng kaibigang taga rito. Ang nagdala kasi sa kanya rito ay yung kapitbahay nila na may edad na ring janitress. Kaya lang nasa kabilang kumpanya na inassign ang matanda na iyon. Kaya wala siyang kaklose dito. Nang umalis ang dalawa ay siya na lang naiwan sa building. Patay ang ilang ilaw doon. Pero ililigpit niya na lang ang ibang gamit. At kaunti na lang ang tatapusin niya sa floor na iyon. Kaya binilisan niya para makapagpahinga na. Nang sa wakas natapos na siya sa paglilinis ay, kinolekta niya ang mga gamit nila at magtutungo sa storage room para igalak doon ang mga gamit. Inaantok na siya nang makasakay siya ng elevator. Pababa na rin siya. Nang makarating siya sa parking lot ay nagulat siya nang makitang may pumasok sa elevator. Namilog ang mga mata niya nang mapagtanto kung sinong pumasok sa elevator. Sir Miguel? Bulalas niya. Kaya lang agad siyang umalis sa hawak niyang trolley. Nang muntik nang matumba si Miguel, agad niyang naamoy ang alak na ininom nito. Lasing ang kanilang amo. To my office, please. Ani Miguel sa garagal na boses. Wala na ito sa sarili. Nalito siya sa dapat gawin dahil paalis na siya at ibababa niya na ang service trolley. Maghatid pa siya ng mga gamit sa storage room. Pero hindi niya naman pwedeng pabayaan ang sir nila. Baka mas lalong malalagot siya kapag ito naman ang napahamak. Bahala na nga. Aniya at saka bumuntong hininga bago pindutin ang button paakyat
Nakagat niya ang ibabang labi ng mapagtanto na inaakay niya ngayon ang gwapo nilang boss. Sa totoo lang, crush niya talaga ito. Mabait kasi ito at hindi may tatanggiang malakas nitong dating. Maraming babaeng naliling sa Sir Miguel nila. Kahit sino talaga ay hulog na hulog kay Miguel. Tsaka, crush lang naman iyon at imposible siyang magustuhan ng lalaki. Hindi rin naman siya umaasang mangyayari iyon. Suntok sa buwan iyon lalo na at milyang-milyang layo ng agwat nilang dalawa. Janitress lang siya, samantalang anak ng may-ari at CEO ng kumpanyang Sir Miguel nila. Bonus na lang iyong sobrang gwapo nito. Nasa kay Miguel ng lahat. Kahit mabigat ang sir nila ay nagawa niya pa rin itong madala hanggang sa office nito. Yun ang first time niya makapasok doon. Wow, ang laki pala dito. Namamanghang nilibot niyang tingin ang buong floor. Ang lahat ng iyon ay pribado at ang CEO lang ang pwedeng maka-access sa floor na yon. Pero dahil binigay sa kanyang keycard, kaya nakapasok siya. Nagulat pa nga siya kanina nang iabot nito ang keycard nito. Naku. Bulalas niya ng muntik na silang matumba. Sa sobrang pagkamangha niya sa lugar, ay muntik niya nang mabitawan si Miguel. Umungol si Miguel. Napalingon siya sa lalaki. Kahit ganun lang ang ginawa ni Miguel, ay sexy pa rin. Napabuntong hininga siya. May silid tulugan nito sa office nito. Doon niya ito dinala. Habol na habol ang paghinga niya nang sa wakas ay nailapag niya na ito sa kama. Aalis na ho ako, sir. Matulog na lang po kayo riyan. Aniya kahit medyo alanganin pa siya. Nakapikit na ang mga mata ng lalaki. Seryoso pa rin ang mukha nito kahit tulog. Seryosong tao ang Sir Miguel nila. Hindi pala biro pero mabait sa kanilang mga trabahante. Hindi niya alam kung bakit ito naglalasing ngayon. Hindi naman talaga ito ganito. Ano kayang problema niya? Aniya sa sarili. Gusto niya sana itong asikasuhin o kahit punasan na lang. Pero alam niya ang limitasyon niya. Hindi siyang dapat gumawa nun. Bumuntong hininga siya bago tumalikod. Kaya lang natigilan siya nang bigla nitong hawakan ng kamay niya. Gulat na nilingon niyang lalaki. Nakapikit pa rin ito at wala pa rin sa sarili. Don't go, please. Napalunok siya nang marinig iyon. Iyon ang first time na narinig niya iyon mula sa bibig ni Miguel Cervantes. Ang tulad ni Miguel ay hindi pa kailanman nagmakaawa. Ngayon lang. Para itong batang nangangailangan ng kalinga. Tila naglaho bigla ang dominante nitong aura sa mga oras na yon. Tinutunaw niyon ang puso niya. Pero, napasinghap siya at hindi na natuloy ang sasabihin ng bigla na lang siya nitong hinila. Sa isang kisap mata ay natagpuan niyang sarili sa ibabaw ng binata. Gusto niyang umalis kaagad sa ibabaw nito pero niyakap siya nito at mabilis itong umibabaw sa kanya. Hindi niya inasahan ito. Ang iniisip niya lang kanina ay maayos siyang maihatid ang lalaki sa opisina nito at makakaalis na kaagad siya. Pero itong nangyari. Namumungay ang mga mata ng lalaki. Halatang hindi nito alam ang ginagawa nito. Gusto niya itong pigilan pero anong magagawa niya? Mas malakas ito. Nang bumaba ang mukha nito ay wala na siyang ibang nagawa kundi ang pumikit at magpaubaya na sa anong gusto nitong gawin. Nalilito, kinakabahan at gulat na gulat siya. Hindi na siya nakakilos nang alisin nito ang uniforme niya. Masakit ang ulo ni Miguel nang magising. Tumagos sa glass wall ng silid ang sinag ng araw sa labas. Mabigat ang katawan niya pero at least sa pagkakataong iyon ay naalis ng alcohol sa sistema niya. Ang hangover na lang ang nandun. Napapikit pa rin siya ng mga mata nang abutin niyang telepono sa side table. Tinawagan niyang restaurant na usually nagdi-deliver sa kanya ng mga pagkain gusto niyang kainin. Pag-aari kasi iyon ng ina niya. Make me some soup. Thank you. At agad ibinaba ang telepono. Pinadaan niyang mga daliri sa hibla ng buhok at saka lang nagmulat ng mga mata. Kaya lang ang unang bumungad sa kanya ay dugo sa bedsheet niya. Magulang bedsheet at nagkalat sa sahig ang mga damit. Wala siyang saplot sa katawan. Kumunot ang noo niya. Hindi siya nakipag one night stand sa mga virgin. Ayaw niya ng commitment dito.
Usually, mga virgin ang naghahabol. Pero nakakagulat na wala sa tabi niyang babaeng nakasama kagabi. Nakakapanibago. Bumangon siya at akmang tutungo sa pinto ng matigilan. Nakita niya kasi ang uniforme ng janitress nila sa building na yon. Ilang beses siyang napakurap-kurap. Gulat na nga siya noong malamang virgin ang babae. Dagdagan pa ng malamang janitress nila ang pinatulan niya. Napalingon siya sa closet niya. Bukas na iyon at isa sa damit doon ang nawawala. Agad siyang nagtungo sa telepono para tawagan ang guard ng building. Nakita mo bang babaeng huling lumabas sa building kagabi? Mahimigan ang pagkataranta ng guard sa kabilang linya. Minsan lang kasi siya natawag sa mga ito. Hindi po sir. Itatanong ko po ba sa karelyebo kong guard? Baka siyang nakakita. Bumuntong hininga siya. It's okay. Huwag na lang. Thank you. Sige po. Basta kailangan niyo tawagan niyo lang ako. Kapag nagtanong siya, tiyak na magtataka ang mga janitor niya. Maungkat lang ang nangyari. Baka umalis ang babaeng iyon kapag kumalat ang tungkol doon. Gusto niyang malaman niya mismo kung sino ang babae na kasama niya kagabi. Siya na lang mag-iimbestiga. Mga bandang 12 ng tanghali nang bumaba siya mula sa opisina para magtungo sa bawat palapag ng gusali. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang makita ang mga itsura ng mga empleyado niya sa araw na yon. Napadaan ho kayo. Medyo natataranta na sumunod sa kanya ang assistant manager. I just want to visit my employees. Agad siyang giniyan nito sa floor na una niyang pinuntahan. Sa bandang iyon kasi ay dadaan ang mga janitress ng building. At hindi nga siya nagkamali dahil ilang saglit lang ay may mga narinig nga siyang mga nag-uusap ng mga janitress na tutungo na sa kanya-kanyang building. Agad siyang umalis sa kinatatayuan at nagtungo sa pinto tungo sa paparating na janitress. Gulat na napahinto ang mga janitress, kunot noong tiningnan niya ang mga ito. Hello po sir. Natatarantang bati ng mga janitress. Agad siyang bubaling sa isa sa dalagang janitress. Tumingin siya sa name tag nito. Yvonne ang name na nakalagay. Namula si Yvonne at nahiyang inayos ang hibla ng buhok sa may tenga. Alam nitong nakatingin siya dito. Bumuntong hininga siya. Haltang type siya ng babae. Pero nasasalubong niya ito minsan sa parking lot. Mahilig itong gumimik at mukhang imposible na ritong maging virgin based sa mga galaw nito. Tumingin naman siya sa isa pa. Mapulang-mapula ang labi nito. Sa lipstick. Mukhang ka-vibes din ni Yvonne. May isa pang dalagang janitress na tahimik sa tabi. Hindi ito masyadong nag-aayos. Nakayuko at mukhang nahiyang tumingin. Binasa niyang name tag ng babae. Sahaira Verol. Hindi imposibleng virgin pa ito dahil mukhang mahinihin at hindi pala ayos. O baka judgmental lang siya. At saka mukhang hindi naman yata ito tipo ni Sahaira ang mga ngahas na makipag one night stand sa kanya. Napailing siya. Napapraning lang siya. Akyat na ho kami sir. Ang may edad na babaeng janitress ang formal na nagsalita. Tumango lang siya. Naiwan sa kanyang tingin ni Yvonne. Nang makalayo ng grupo ay nakasunod ang tingin niya sa mga ito. Yung Yvonne kaya? Tapos bumaling siya doon sa Sahaira. Napalunok siya. Imposibleng iyong Sahaira ang papatulan niya. Nakasunod ang tingin ng mga empleyado sa kanya nang umalis siya doon na parang wala sa sarili. Anong nangyari kay sir? Kaya nga, bigla na lang siyang nagpunta rito. Hindi naman siya ganyan noon. May sinabi ba siya? Wala eh. Ang sabi, bibisita lang. Nagbulungan ang mga empleyado. Pagkatalikod niya, parang gusto niyang sabunutan ang sarili. Nang makarating sa opisina, agad siyang nagtungo sa bedroom niya. Ano pa bang pinoproblema niya? Hindi na nga nagpakita ang babaeng iyon. Tapos ngayon siya naman tong maghahanap sa babae. Dapat masaya siya kasi hindi siya hinahabol ng babaeng iyon para hingin ng kasal sa kanya. Wala pa siyang balak sa bagay na iyon. Priority niya pa ang kumpanya. Wala siyang balak mag-babysit ng girlfriend. Asshole. Mahinang bulalas niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng silid. Balang araw ay ang pamilya niya rin ang hanap ng babaeng ipapakasal sa kanya. Hindi kailanman mamamagitan sa kanila ang pag-ibig kundi
purely business lang. Hindi nag-i-exist sa kanilang mga mayayaman ang true love. Kapag ang pamilya ng girl ay may capacity na maging asset ng kumpanya, may possibility na isa yun sa pwedeng ihanay na ipapakasal sa kanya balang araw. Ang pagpapakasal ay para lang ring investment sa kanila. Kaya hindi na siya magbabother na mag-isip tungkol sa married life niya. Kinagabihan si Sahaira kahapon nang bigla na lang humarang sa daanan nila si Sir Miguel. Hindi niya ito magawang tingnan sa mga mata. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanila ay parang hindi niya na kayang magtagal pa rito. Parang gusto niya nang umalis kaagad sa trabaho. Pakiramdam niya, araw-araw siyang mumultuhin ng mga nangyari sa kanila ni Sir Miguel. Kung hindi lang dahil kailangan ng mama niyang gamot ay baka matagal na siyang tumigil at naghanap na lang ng ibang mapasukan. Di bali ng mababa ang sahod. Grabe. Hanggang ngayon di pa rin ako makamove on. Talagang tinitigan ako ni Sir Miguel. Talagang first time iyon. Sa tingin mo na in love na yun sa akin? Kumunot ang noo ni Kedang. Assuming mo hindi naman yata sa'yo nakatitig. Sa akin kaya? Bumusangot si Yvonne. Sa pangit mong yan? Pag-aaksahan kanya ng oras? Muntik nang magsabunutan ang dalawa. Akala mo hindi magkaibigan kung maglaitan. Nagpunta si Kedang doon ng mag-break time. Nasa 5th floor pa sila dahil si Yvonne ay pinapatapos na naman sa kanyang trabaho nito. Siya na nga yatang naglinis ng buong floor tapos si Yvonne pahila-hilata lang dyan na parang may-ari. Nang mag-break time ay mabilis siyang umalis doon para bumaba. Wala sa sariling nagtungo siya sa elevator. Bumalik na naman si isipan niya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Miguel. Kahit saan na lang yata naaalala niya ito. Dahil iniisip ay hindi niya agad napindot kaya umakyat ang elevator nang hindi niya namamalayan. Nasa top floor na siya bago niya napindot ang ground floor. Bumukas ang elevator at iniluwa doon ang lalaking iniisip niya kanina. Si Miguel. Namilog ang mga mata niya at mabilis na yumuko. Kinakaba na. Sinikap niyang hindi mapabaling kay Miguel. Papaano kung namukaan siya nito? Pero nung harangin sila ng mga janitress nito ay nagkatinginan na rin sila pero hindi siya nito nakilala. Baka hindi naman talaga nito naalala ang nangyari sa kanila. Good morning. Ani Miguel sa bariton ng boses na muntik nang magpatalon sa kanya. Napakurap-kurap siya at sinuliapan si Miguel. Alanganin ang ngiti na binitawan niya. Morning po. Nagtamang mga mata nila. Napalunok siya. Biglang nag-flashback ang tinginan nila nung gabing may nangyari sa kanila. Agad siyang pinamulahan ng mukha at agad nag-iwas. Nang bumukas ang elevator ay agad siyang lumabas. Hindi naman talaga yun ang floor na dapat babaan niya pero doon siya bumaba. Sasakay na lang siya ulit. Di niya kayang makasamang lalaki ng ganon. Hindi siya komportable. Bilhan mo akong drink sa baba. Dalian mo ha. Nagni-nail cutter si Yvonne nang utusan siya nito. Napansin niyang tumingin sa kanyang kasama niya. May bago. At isa silang kasama sa floor na yon. Tahimik ang babae na nangangalang Rowena. Katulad niya, nagtatrabaho rin ng maayos. Maliban na lang kay Yvonne na paupo-upo lang ulit. Nare-renovate kasi ang buong floor na pinalilinisan sa kanila kaya walang nakatingin sa kanila at kaya pa ganyan-ganyan lang si Yvonne. Ano Sahaira? Tutunganga ka na lang dyan? Binalingan na siya ni Yvonne. Hindi kasi agad siya nakagalaw. Binaba niya na ang hawak na wiper. At akmang aalis na nagbigla na lang. Hawakan siya ni Rowena. Gulat na napatingin siya sa babae. Imbes na siyang lumapit kay Yvonne, ay si Rowena ang lumapit kay Yvonne. Malamig ang mga mata ni Rowena. Nagulat na lang siya nang bigla na lang sinapak ni Rowena sa ulo si Yvonne. Gulat at galit na lumingon si Yvonne. Tangina mo ka. Bakit mo ginawa yun? Nanatiling unbothered si Rowena sa naging reaction ni Yvonne. Tumayo ka dyan at bumaba. Baka gusto mong ihulog kita sa building ngayon. Ngumisi si Yvonne. Talaga ba? Kaya mo? Kabago-bago mo pa lang. Ang haba agad ng sungay mo. Sinong pinagmamalaki mo ha? Gusto niyang awatin ang dalawa pero hindi niya alam kung papaano. Hindi niya naman kasi ina-expect na masyadong matapang ito si Rowena. Napasinghap siya nang bigla na lang hilahin ni Rowena sa buhok si Yvonne.
Kahit si Yvonne ay hindi inasahan iyon. Diyos ko! Napasigaw siya ng akmang ihulog nga ni Rowena si Yvonne sa Teresa. Bakas na ang takot sa mga mata ni Yvonne. Agad siyang tumakbo palapit sa dalawa. Kumalma ka, Rowena. Baka makulong ka kapag ginawa mo yan. Takot na kumbinsi niya kay Rowena. Then go. I'm not scared. Matigas na Ingles na pinakawala ni Rowena. Walang takot na nakatitig lang si Rowena kay Yvonne na ngayoy putlang-putla na. Panay ang lingon ni Yvonne sa kanya para magpasaklolo. Sorry na, bababa na ako. Natataranta at nagkandautal na sabi ni Yvonne. Tsaka lang binataw ni Rowena si Yvonne. Bumagsak sa sahig si Yvonne at habol na habol ang hininga. Naiyak na ito ngayon. Hanggang sa may pumasok. Iyon ang head nila. Direktang tumingin sa kanyang dumating. Sahira, simula ngayon hindi ka nakasama ni na Yvonne. Naka-assign ka na ngayon sa top floor. Pwede ka nang magsimula mamaya doon. Natigilan siya sa sinabi ng babae. Iyon nag-executive office, ang opisina ng CEO. Maging si Yvonne na alam iyon, ay natigilan din. Crush na crush nito si Miguel at siya pang ilalagay doon. Yvonne and Miss Rowena, kayong bagong partner ngayon. Anunsyo nito. Gulat na napatingin si Yvonne kay Rowena. Sinong hindi magugulat kung kani-kanina lang ay balak itong ihulog ni Rowena. Pwede bang palit na lang kami ni Sahira? Mas magaling ako sa kanya mag-map. Mas magaling din ako sa wiper. Ani Yvonne. Hindi ka nagmamap. Mas abala ka pa sa kuko mo. Singit naman ni Rowena. Napapikit ng mariin si Yvonne dahil binuking ni Rowena. Bakas ang pagtitimpis sa mukha. Para sa kanya, pabor nga rin sa kanya ang sinabi ni Yvonne. Mas gusto niya pa nga si Rowena na lang ang makasama. Umaasa siya sa magiging sagot ng head nila. Fix na. Si Sahirang napili namin sa floor na yon. Huwag nang umangal. Lumaylay ang balikat niya sa susunod na sinabi ng head nila. Magapang ibabang bahagi ng mata niya. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Sino ba kasi makakatulog ng maayos nun kung alam mong makakasama mo sa isang lugar ang taong iniiwasan mo? Pinagmamasdan niya pa rin ang dustpan sa storage room hanggang ngayon. Alam niya namang hinding-hindi niya maiiwasan ito, pero umaasa pa rin siyang sana makatakas pa siya. Hindi kanya naaalala. Paniguradong hindi niya rin iisiping ikaw ngayon. Walang papatol sa'yo. Sabi nga ni Yvonne at Kedang, manang ka, pangit. Hindi isipin ni Sir Miguel na pinatulan ka nga niya. Pagkumbinsi niya sa sarili. Tiningnan niya ang relo sa bisig at ililipat ang tingin sa dustpan. Ilang minuto na lang at aakyat na siya. Kaya kinakabahan siya hanggang sa pikit mata niyang kinuwang dustpan at nilagay sa trolley niya. Bahala na si Batman. Aakyat na siya. Tsaka siya naglakas loob na lumabas na sa storage room. Kaya lang napasinghap siya nang bigla na lang siyang hilahin ng kung sino. Natagpuan na lang niyang sariling nasa loob sila ng pantry ng mga empleyado. Kalma, manang. Mahinang sambit ni Kedang. Si Yvonne ang may hawak sa kanya na agad namang tinakpan ang bibig niya. May gusto lang kaming sabihin. Dapat sundin mo. Gigil na sambit ni Yvonne. Hindi agad siya nakasagot kaya nairita ito. Sagot! Sunod-sunod ang pagtango niya. Sabihin mo kay Miss Kat na gusto mong what's happening here? Hindi natuloy ni Yvonne ang sasabihin nang may magsalita sa tabi nila. Dahan-dahan nilang nilingon ang nagsalita. Sa pinto ng pantry, nakatayo si Miguel. Kunot ang noo nila. Napalipat-lipat ang tingin kay Yvonne at sa kanya. Hindi siya makapagsalita dahil takip pa rin ni Yvonne ang bibig niya. Sir Miguel. Wala sa sariling bulalas ni Yvonne. Hinawakan ni Miguel ang braso niya para ilayo kay Yvonne. Nag-away ba kayo rito? Seryosong boses ni Miguel. Agad umiling ang dalawa. Hindi po, nagbibiroan lang po sir. Nilakipan pa ni Yvonne ng tawa habang halatang-halatang kinakabahan na si Kedang. Hindi na kasi ito makapagsalita. Hindi na siya makapagsalita nang balingan siya ni Miguel. Tsaka tiningnan ni Miguel ang name tag niya. So ikaw ang janitress na naka-assign sa office ko.
ani Miguel sa kanya. Hindi agad siya nakapagsalita. Wala pa rin siya sa sarili nang mapansin niyang nakatingin sa kanya sina Yvonne at Kedang. Ay saka siya tila natauhan. Opo, ako nga po. Natataranta niyang sagot. Let's go. Iyon lang at nauna nang maglakad si Miguel sa kanya. Ngali-ngali naman siyang sumunod sa lalaki habang matalim kong tumingin sina Yvonne sa kanya bago siya nakaalis. Sinundan niya ito. Hindi niya maalis ang tingin sa malapad na likod nito. Matangkad din ang lalaki na hula niya ay hanggang leeg lang siya nito. Napatigil sa ginagawa nito si Miguel at hindi maiwasang hindi mapagmasdan ng kanyang tagalinis. Parang may naalala siya sa hulma ng katawan ni Sahaira. Para talagang pamilyar sa kanyang babae lalo na sa boses. O dahil empleyado niya ito at baka minsan niya na itong nakakausap noon. Pero kahit ilang beses niyang isipin ay pakiramdam niya ngayon lang sila nagkaroon ng interaction na dalawa. Hindi niya rin alam kung anong pumasok sa isipan niya at naisip niyang itong kunin para maging janitress niya. O baka dahil gusto niyang mag-imbestiga. Baka kasi alam nito kung sinong babae nakasiping niya nung gabing yun. Kasi aaminin niyang hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin naalis sa isipan niya ang tungkol sa babae na kasama niya nung gabing yun. Sahaira, right? Panimula niya. Hinintay niyang makalapit ang babae sa kanya bago siya nagsalita. Napansin niya rin kasing parang halos ayaw pa nitong lumapit sa kanya o baka nahihiya. Opo sir. Tumigil ito sa ginagawa at formal na tumayo sa harapan niya. Bahagya itong nakayuko at animo hindi niya matingnan sa mga mata. Mahiyain itong si Sahaira. Ilang taon ka na rito sa kumpanya ko. Sa pagkakataong ito ay sinara niyang laptop at nag-focus na sa dalaga. 1 taon at kalahati pa lang po. Napagmasdan niya ang babae. Kung marunong lang itong mag-ayos at confident lang ito sa sarili ay baka mas na-highlight pa nito ang ganda nito. Natural kasi na maganda si Sahaira kahit hindi na mag-makeup. Confidence at pag-aayos lang talaga ang kulang dito. What are your plans when you came here? Nanatili ang titig niya sa babae. Ramdam niyang tension sa itsura nito kanina, ngunit nagbago yun nang marinig ang tanong niya. Sa pagkakataong ito ay napangiti si Sahaira. Hindi nga siya nagkakamali. Maganda talaga ito. Pas gumbanda pa nang ngumiti. Wala na pa akong ibang nasa isip, kundi ang mama ko. Gusto ko pong gumaling na siya. At may paggamot ko siya sa mga magagaling na doktor. Kalaunan ay sumilay ang mapait na ngiti sa labi ni Sahaira. May sakit po kasi sa puso ang mama ko. Gusto ko po siyang ipaggamot agad. Pero hindi ko magawa. Mahal po raw kasi iyon. Kaya nag-iipon ako. At sana, maabutan pa ni mama. Natigilan siya sa narinig sa babae. Ito ang pinakakaibang sagot na narinig niya mula sa dalaga. Bata pa ito at wala pang asawa. Pero kakaiba na ito mag-isip di tulad ng mababae na kilala niya. Halos lahat kasi ng kakilala niya ay, kung hindi bags at sapatos, ay mga sasakyan naman. At kakaiba ang kay Sahaira. Napangiti siya. Nakakapanibago. Para hindi ito makaramdam ng pagkailang sa kanya ay, kinakausap niya ito habang nagtatrabaho ito. Masipag ang babae at walang arte sa katawan. Kapansin-pansin na unti-unti na itong naging bukas sa kanya. Hindi siya nag-entertain ng mga babae. Hindi siya interesado sa mga topics ng mga yon, lalo na't puros lang naman luho ang gusto ng mga ito na pag-usapan. Gusto ko rin pong magpagawa ng bahay kubo sa gitna ng palayan namin. Ako na rin ang mamamahala sa pagsasaka. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Sahaira habang nagkukwento. Iyong mga bagay na nakwento ni Tway, hindi niya pa kailanman naranasan. He was born with a golden spoon on his mouth. Hindi siya kailanman naghirap at hindi niya pa naranasang mangarap ng ganon kasimple katulad ng mga naging pangarap ni Sahaira. Hindi niya malang namamalayang nalilibang na siya sa pakikinig sa dalaga. Hindi alam ni Sahaira kung bakit sobrang bigat ng katawan niya kinabukasan. Wala naman siyang sakit. Kailangan niyang pumasok pero hinihila ng higaan ng katawan niya. Nagpadala siya sa tukso at hindi siya pumasok nung mga time na yon. Umagang-umaga pa lang ay naghanap na ng pinya ang tiyan niya. Wala pa siyang agahan. Pinya agad ang gusto niya. Pinagbigyan niya naman ang sarili.
Nag-absent na rin siya. Pinilit niya na lang ang sariling bumangon at inila ng araw para sa pamamalengke. Nag-text na siya sa head nila na hindi siya makakapasok dahil masamang pakiramdam. Wala na talaga siyang mga stocks, kaya pinilit na lang ang sariling bumangon para mamalengke. Hindi niya na kinumpleto ang binili niya dahil medyo nihilo na siya. Ineng, ayos ka lang? Bakas ng pag-aalala ang mukha ng tendera nang mapansin ang itsura niya. Oo, ayos lang. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti sa babae. Tapos niya doon ay maswerte at nakahanap agad siya ng stool nang nagbebenta ng pinya. 5. Diretsong sinabi niya sa lalaking nagbebenta. Medyo nagulat mga lalaki dahil 5 agad. Magluluto po kayo? Usisa nito. Kakainin ko po. Paborito niyo siguro ang pinya. Nagsastock po kayo? Anito ulit. Umiling siya at tipid ng umiti. Ngayon lang hong umaga, parang ang sarap kumain ng madami. Namilog ang mga mata ng tindero. Buntis po kayo? Naglili po kayo ng pinya? Natigilan siya nang akmang susubo na sana siya ng pinya. Diyon niya napagtantong baka iyon nga ang dahilan. Agad siyang sinalakay ng kaba sa dibdib. Ibabalot niyo po? Usisa ulit ng tindero. Medyo lutang na siya habang tinatabi ang sobrang kinain niya ng pinya. Opo, pakibalot po. Gusto niyang kumain ng pinya pero hindi niya na nalalasan ang pinyang kinakain dahil sa mga iniisip. Papaano kaya kung buntis nga siya? Hindi naman pwedeng sabihin niya kay Sir Miguel nila na itong ama ng dinadala niya. Ayaw niyang mapilitan nitong magpakaama sa anak niya. May kalayaan naman itong pumili ng mapapangasawa. At saka, iyon ang nangyari sa kanila. Aksidente lang iyon. Dala lang ng kalasingan kaya nangyari yon. Hindi nila yun pinag-usapang dalawa. Baka mapaalis pa siya sa kumpanya pag nagkataon. Mabait si Sir Miguel pero hindi niya pa ito kabisado masyado ang ugali ng lalaki. At saka, mayaman ito. Mahirap lang siya. Hindi siya nababagay sa mundong meron si Miguel. Balak niyang ipagpatuloy na lang sa ngayon ang pagtatago mula kay Miguel. Mananatiling sekreto ang lahat hanggang sa makapag-ipon siya at makapanganak. Duman siya sa drugstore para bumili ng pregnancy test. Kahit papaano umaasa pa rin siyang hindi nga siya buntis. Pero nabigo siya dahil ang resulta ay positive. At saka 3 buwan na rin ang dumaan nung huling regla niya. Nang makapasok na siya kinabukasan ay nagtungo agad siya sa head nila para magpasa ng request. Gusto mong siruan ng magiging partner mo? Nagpapalipat ka ba? Kumunot ang noo ng head. Alanganin ang tango na binigay niya dito. Sana po. Alam mo namang fixed na ang lahat. Ginugulo niyo lang ang list eh. Si Yvonne gusto sa office ni Sir magtrabaho. Maraming may gusto doon na ma-assign tapos ikaw? Ayaw mo? Talagang nag-inarte pa kayo. Sermon tuloy ang inabot niya. Laylay tuloy ang balikat niya. Nang lumabas ng opisina nito, niya na tuloy siyang umulit. Tama naman ito. Ginugulo na nila ang list dahil dito sa pag-iinarte nila. Trabahang pinunta niya dito. Kailangan niya lang tiisin ang awkwardness hanggang sa makaipon siya at makaalis sa trabahong to. Sa pagkakataong ito ay papatusin niya ang mga trabaho sa labas. Tinabaling mababang pasahod. Inagahan niya na lang ang paglilinis para hindi siya maabutan ni Sir nila. Binilisan niya rin ang kilos at nagtungo kaagad sa labas ng building. Nagtungo lang talaga siya sa convenience store para lang kumain ng pinya. Nang makita niyang pagdating ng sasakyan ni Miguel ay agad siyang napayuko na animo makikita siya sa loob ng tindahan. Baliw ba yan? Baliw na may pinagtataguan? Narinig niyang tawanan sa table ng mga estudyanteng kumakain doon. Pahiya na inayos niyang sarili at nagpatuloy na lang sa pagkain ng pinya. Mamayang gabi ulit siya maglilinis sa office ni Sir Miguel. Katulad kanina, maglilinis na lang siya kapag wala dyan ang lalaki. Nang mga bandang 10 na siya pumasok ulit. Pero nag-usisa muna siya kung nandyan pa si Sir Miguel bago siya pumasok. Sabi nandyan pa kaya naghintay siya ng 1 oras. Nang nakababa ng lalaki ay agad niya itong sinundan ng tingin. Matangkad ang lalaki kaya agaw pansin. Nakasiksik lang siya sa tabi sa may halamanan para di siya mapansin. Nagsipagbati ang mga empleyado kay Miguel. Sumuyukod ang mga to. Kasama siya.
Sa pagkakataong yun, habang pinagmamasdan niya si Miguel ay mas lalong lumit ang tingin niya sa sarili. Nakikita ng dalawang mata niya kung gaano kataas si Miguel. Sinasampan nito sa kanya kung gaano siya kababa para pangarapin na maabot si Miguel. Tinuruan siya ng ina niyang makontento sa meron siya at gagawin niya iyon. Anak, mangarap ka lang ng kahit ano paglaki mo. Kakayod si mama para sa iyo. Ibibigay ko ang lahat sa iyo hanggat nabubuhay ako. Pagkausap niya sa anak habang nagmamap siya. Nasa office na siya ng lalaki. Habang naglilinis siya ay kung ano-anong realisasyon ang pumasok sa sistema niya. Kaya laki ng office ni Miguel, nililinisan niyang mga bagay na pag-aari ng ama ng anak niya. Di na baling hindi tayo kasing yaman ng papa mo, baby. Ayos lang sa akin ha. Nakatira tayo sa barong-barong na bahay o kahit iyong pinakamaliit. Ang importante, wala tayong sakit. May kinakain 3 beses sa isang araw at parating may trabaho si mama. Nagbitiw siya ng mapait ng ngiti. Pinagmasdan niya ang buong lugar. Kapag dumating ang panahong hanapin ng anak niya ang ama nito, sasabihin niya rito ang totoo. Ayaw niyang itago sa anak niya ang totoo. Ayaw niyang mabuhay ito sa kasinungalingan. Ayaw niya lang mangyari ay masaktan ito. Nagulat si Miguel ng pagpasok niya ay naabutan niya pa si Sahaira sa CR ng office niya. Nakatulog ito sa bathtub niya. Hinugot niyang cellphone sa bulsa at tinawagan ng assistant niya. Mag-order ka ng pagkain. Just the usual. Thank you. Binalik niya ang tingin sa babae. Halatang pagod na ito. Hindi man lang ito nakauwi kagabi. Nitong nagdaang araw ay hindi niya na nakikita si Sahaira. Malinis ng office niya pagdating niya. Siguradong maaga nitong nilinisan. Naalala niya yung tagpo sa pantry. Sahaira was bullied. Halata namang hindi nito kaibigan ng babaeng na abutan niyang kasama nito sa pantry. Mabait naman ang babae at masarap kausap, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nagagawa pa rin itong ibuli ng ganon. Sa susunod ay gagawa na siya ng hakbang para sa ganong issue ng magkaroon ng healthy environment ang lahat ng empleyado niya. Tulog pa rin si Sahaira nang dumating ang mga pagkain. Hindi rin kasi siya nag-almusal sa bahay niya. Usually ay dito siya kumakain. Panay ang sulyap niya sa banyo habang kumakain. Hindi pa rin ito lumalabas doon. Napapailing na lang siya at napangiti. Masyado yata itong napagod at hindi kaagad nagising ngayon. Nagsimula na siya sa trabaho niya nang mapansin na may kumalampag. Tiningnan niya ang reflection sa glass wall. Makikita niyang paglabas ni Sahaira mula sa banyo niya. Halata sa mga galaw ng babae na sinisikap nitong magdahan-dahan. Hindi nito alam na nandun siya. Pati ang paglalakad nito malapit sa mesa niya ay dahan-dahan din. Hindi niya maiwasang hindi matawa dito. Umagang-umagay, pinapasaya siya nito. Kumain ka muna. It's already 8. Muntik pang mapatalon sa gulat si Sahaira nang marinig ang boses niya sa likod. Hindi man kasi nito chinek kung nandun na siya. Diretso lang itong magtungo sa pinto para lumabas. Nandyan po pala kayo. Andito at halata ang pagkapahiya. Nagbitiw ito ng hilaw ng ngiti. Inilahad niyang pagkain sa mesa. Eat first before you go. Hindi ka ba nakauwi kagabi? Umiling ito. Sorry po kung naabutan niyo ako. Hindi niya ito masundan ang susunod na sasabihin dahil sa hiya. Alam niya rin naman kung anong gusto nitong sabihin. Nakita niya rin kanina iyon sa bathtub. Don't mind it. Just eat, Sahaira. Pag-iiba niya ng topic, hindi niya nalulunurin sa hiya ang babae. Halatang hindi ito komportable na pag-usapan yon. Kakain na lang po ako sa baba. Anito. Dito na, para di ka na bumaba pa. May papaasikaso pa ako sa'yo. Kunyari lang na may papaasikaso siya pero ang totoo. Gumagaan din talagang loob niya kapag nasa paligid si Sahaira. Stress siya these past few weeks sa kumpanya. Ilang taon na rin siyang nag-skip ng bakasyon. Hindi rin naman bakasyon ang nangyayari. Dahil kahit sa bakasyon niya ay may mga inasikaso pa rin siya. May kukunin lang po ako. Babalik din po ako kaagad, pangako. Tinaas pa nitong kamay na animo nanunumpa. Hindi na alam ni Sahaira kung papaano paharapin si Miguel ngayon Ang pagkain iakyat niya ngayon doon ay ang daling niya kagabi na tuyo. Ayos pa naman ang kanin at ulam niya.
Hindi pa naman yun nakakasira ng tiyan. Ang problema ay yung mismong ulam niya. Tinitigan niya muna ang tuyo sa lunchbox niya. Nakagat niyang ibabang labi. Saka napakamot sa batok. Bumuntong hininga siya at nagdesisyon ng umakyat. Bahala na. Hindi naman siya magnanakaw para ikahiyang pagkain niya. Anong magagawa niya kung iyon lang ang makayanan niyang bilhin? What did you bought? Let's eat. Pagdating niya sa office ay iyon agad ang bumungad sa kanya. Inasahan niyang siya lang ang pakakainin nito, pero hindi niya inaasahang sasabay pala ito sa kanya. Parang umurong bigla ang tapang niya. Makikita nito ang ulam niya. Hindi siya komportable. Kung alam niya lang na makakasali niya ito ngayon ay sana nagbaon na lang siya ng kahit itlog o yung tusino man lang. Sige po. Ngali-ngali siyang umupo sa kabilang sofa. Kung mas malayong upuan lang sana ay baka doon siya naupo ngayon. Napaurong siya nang mapansin na nakatingin si Miguel sa hawak niyang baunan. She bought your lunchbox? Kaya ka ba bumaba? Tumango siya sa tanong nito. Tumango ang binata. Sa pagkakataong ito ay nagbukas ng supot ng pagkain ng lalaki. Naamoy niya agad ang nakakaakit na amoy ng pagkain nasa mesa ng mini sala. Napalunok siya at binalingan ang lunchbox niya. Ano kaya kung umalis na lang siya at magkunwaring hindi nagugutom? Ayaw niya rin naman na magtampo ito sa kanya. Boss niya to at empleyado siya. Kaya dapat siya maging masunurin dito. Hindi dapat siya sumuway dito. Kaya wala siyang choice kundi ang buksan ng lunchbox niya at nilapag sa mesa. Kain na po tayo. Aniyangot hindi pa matignan si Miguel. Lulunukin niyang kakarampot na pride para lang paunlakan nito. Pinagdarasalan niya sana ngayon lang mangyari ito at sana hindi na maulit pa. Hindi niya na kasi alam kung paano pa ito tanggihan sa susunod. Nagsimula na siyang sumubo ng pagkain pero napansin niyang nakatingin lang sa kanya si Miguel. Nagulat siya nang makitang tila may pagtataka sa mukha nito. Habang nakatingin sa lunchbox niya, nakagat niya ang ibabang labi at nag-init ang pisngi niya sa hiya. Sabi na talagang mapapahiya siya ng todo ngayon. Do you like eating dried fish? Nagbitiw siya ng alanganing tawa. Hindi po masyado, pero ito lang po ang kaya kong bilhin sa ngayon. Tsaka sa linggo naman ay bumibili naman ako ng sardinas para kahit papaano may iba rin ang ulam. Hindi nang umingiti si Miguel sa pagkakataong yon. Tila nakarinig ito ng hindi magandang biro. Hindi niya alam kung anong dahilan o baka nandirito sa binanggit niya. Alanganin tuloy ang susunod niyang subo. Saka sa huling subo ay sinara niya ng lunchbox niya. Nag-aalala niyang binalingan ng lalaki. Tapos na po ako. Kain na rin ho kayo, sir. Tinuro niyang pagkain itong binuksan. Dahan-dahan niyang tinabi ang lunchbox niya. Gusto niya nang magpaalam na umalis na at makapagsimula na siya sa paglilinis pero nakakabastos naman na iwan niya lang ito na mag-isa doon. You're only eating your cold rice and dried fish. Hindi ka umuwi kagabi, di ba? Napalunok siya at napayuko. Hindi niya alam kung nagagalit si Miguel dahil iyon lang ang pagkain dala niya o nandidiri ito ngayon dahil ganong klaseng pagkain na kinakain niya. Baka nawalan nito ng gana dahil kumain siya ng ganon sa harapan nito. Asensya na po kung iyon lang ang dala ko. Itatapon ko na po iyon maya-maya. Asensya na. Hindi niya na ito matingnan sa takot. Baka nagalit talaga ito. Seryoso pa naman din itong si Miguel. Hindi niya alam kung anong totoong ugali nito at kung paano ito magalit. Why are you throwing your foods? Kung hindi naman iyon sira. Hindi ko naman sinabing itapon mo yun. And I said, we were going to eat together. Pero nauna kang kumain at natapos agad. Gusto kong saluhan mo ako dito sa dala ko. Kumain ka ng marami sa Hyra. Hindi niya inasahan ang susunod na narinig niya kay Miguel. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Iniisip niyang baka guni-guni niya lang yun. Anong ginagawa mo doon? Ba't parati kang pinapatawag ni Sir? Isang araw ay ang sekretary ni Miguel ang nag-usisa sa kanya pagkalabas niya ng pinto ng elevator. Sa baba kasi ito nag-uopisina. Janitor ako ni Sir. Ano yan na nagtataka? Bakit naman siya tatanungin ito ng ganun eh? Alam naman itong personal siyang janitor ni Sir Miguel. Tsaka ilang araw na rin na mabait ang lalaki sa kanya. Parati nga silang magkasabay na kumain.
Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na animo, ginajudge nito ang buo niyang pagkatao. Napapansin niya rin ng ibang empleyado na umaangat ang kilay sa tuwing makikita siyang manggaling sa executive office. Animo may iniisip ang mga itong hindi maganda sa kanya. Nung una, binaliwala niya lang iyon hanggang sa dumating na nga ang pagkakataong to. Talaga ba? Tapos o-order ng napakaraming foods? Mula umaga hanggang hapon ka nakakulong sa office ni sir? Kulang na lang magdala ka ng damit doon. Para doon na tumira eh. Nagbitiw ng sarkastikong tawa ang sekretarya. Napaamang siya. Hindi niya alam kung bakit parang nagagalit to. At parang may bagay siyang nagawa na hindi dito nagustuhan. May nagawa ba siyang masama rito? May nakakainsulto ba siyang nasabi para ma-offend ito? Hindi niya alam kung anong dapat sabihin dito. Hindi niya kasi gets kung ano talagang problema. Hindi kita maintindihan. Hilaw ang ngiti na pinakawalan niya. Talaga ba? Napanganga siya nang narinig muli ang babae. Nakangisi ito pero may bakas ang pang-iinsulto ang mga mata. Tapos ay bigla na lang itong lumapit sa kanya. Distansya ng konti. Huwag masyadong pahalata na may pagkasipsip ka rin. Binulong nito sa kanya. Natigilan siya. Hindi niya nakalang gano'n na palang tingin ng mga to sa kanya. Tsaka, iniwan siya nito na natulala. Break time na at bababa na rin ito. Dahil sa sinabi ng sekretarya ni Miguel, nagsimula na rin siyang ibalik ang dati niyang gawi. Hindi na siya masyadong nakipagsalamuha kay Miguel, lalo na ngayong lumalaki na ng konti ang kanyang tiyan. Dapat niyang sanayin ang sarili na malayo kay Miguel. Baka kapag dumating ang panahong lumayo siya dito ay mag-iwan na yun ng matinding sugat. Baka masanay siya sa kabaitan nito at baka makapasok ito ng tuluyan sa sistema niya. Umakyat siya ng bandang 11 ng gabi. Naghintay siya na makaalis si Miguel. Nang mapansin niyang tahimik ng paligid ay umakyat na rin siya dala ng pushcart. Laylay ang balikat na sumakay siya ng elevator. Nang makarating siya sa top floor ay sumalubong agad sa kanya ang tahimik na palapag. Akmang magsisimula na siyang maglinis ng biglang mag-on ang lampshade malapit sa mesa ng opisina. Napanganga siya nang matanaw si Miguel na nakatayo roon. Ganitong oras ka ba usually naglilinis ngayon? Malalim ang boses ng binata. Iyong boses na yun ay parang nanuot sa kalamnan niya. Nadisturbo ba kita? Nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya inaasahang nandun pa ito. Akala niya kasi ay nakaalis na ito. Mga ganong oras kasi ay wala na si Miguel sa opisina nito. No, Sahira. Nakakapanibago na. Bigla ka nalang umiiwas. Namilog ang mga mata niya ngunit kalaunan ay nagbitiw ng hilaw na tawa. Ano bang sinasabi niyo, sir? Nagsimula na siyang maglinis para lang pa-divert ang sitwasyon. Ayaw niyang ungkatin na naman ito ang tungkol sa pag-iwas. Hindi ka na kumakain dito. Hindi niya ito tiningnan nang magsalita siya. Abala lang po. Sige po, next time. Kailan? Natigilan siya. At nang makabawi ay sinulyapan si Miguel. Nanatili pa rin itong seryosong nakatayo roon at nakamasid sa kanya. Titingnan ko po kung kailan ako bakante. Busy kasi. Kumunot ang noo ni Miguel. Maliban ba sa office ko ay may iba ka pang nililinisan? Di ba sinabi kong dito ka sa floor ko na-assign? Naalarma siya. Tilagan-tiliyo yun na muntik ng makalabit at pumutok. Wala naman po. Tumutulong lang ako sa paglilinis sa lobby. Kabado siya nang makabawi ng tawa. Magdadagdag ako ng tao bukas. Ilalagay ko sa lobby. Bakante ka na bukas. Napalunok siya sa susunod itong sinabi. Tumango siya at alanganin ng ngiti. Opo, siguro. Kumunot ang noo ni Miguel. Siguro? Namilog ang mga mata niya. Ang ibig ko pong sabihin, sige po. Sige, sasabay na ako bukas. Nakagat niyang ibabang labi. Hindi niya lubos sa kalaing. Hindi ito umuwi para lang ayain siyang kumain bukas. Hawak-hawak niyang kumakabog na dibdib. Nang makahiga na siya sa higaan niya. Hanggang sa mga oras na iyon ay malakas pa rin ang kabog ng dibdib niya. Hinatid pa siya ni Miguel sa sasakyan nito. Kanina pa nagwawala ang puso niya pero ngayon niya lang nailabas. Nang kanina pa kinikimkim ang nararamdaman. Niyakap niyang unan at isinubsubang namumulang mukha doon. Alam niyang hindi niya dapat iyon maramdaman pero iyon ngayon ang nangyayari.
Yakap niya ang jacket na dala kinabukasan. Hindi niya mapigilang hindi mapangiti habang naglalakad papasok sa building. Gaya ng dati ay maaga ulit siyang pumasok para maaga ring matapos sa gawain. Hindi niya balak paunlakan si Miguel sa gusto nilang mangyari. Pero kung iyon pa rin ipipilit nito ay mapipilitan siyang makasabay ito sa lunch. Hanggang sa bigla na lang niyang napansin na nakatingin sa kanya ang ibang empleyado mula sa front desk hanggang sa mga nakakasalubong niya sa hallway. Ay, ang kapal. Talagang nakapag-duty pa. Di na nahiya. Kung ako yan, baka kahapon ba ako nakalipad palayo? Ang lakas naman talaga ng apo. Tapos ay tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Kinakabang sumakay siya sa elevator at pinindot ang button ng elevator. Kaya't ibang mga nasa loob ng elevator ay napatingin na rin sa kanya. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng kaba. Nasa office na siya ni Miguel para magsimula na sana magtrabaho nang bigla na lamang may sumalubong sa kanyang babae. Nasa edad 55 na babae. Isang napakalakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Gulat at pagkalito ang naramdaman niya. Hindi niya alam kung bakit nito ginawa iyon. Wala siyang ideya at tulala na lang na nilingon ang may gawa. Give me the blueprint that you stole, idiot. Malakas na bulalas nito. Nakatitig lang siya sa babae at hindi alam ko anong sasabihin. Ni hindi maintindihan ko anong bagay ang hinihingi nito sa kanya. Akin na! Hindi siya makagalaw. Hanggang sa sumulpot ang 3 pulis mula sa likod. Natarantang bumaling siya sa babae. Ma'am, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Tinuro siya nito. Hulihin niyo yan. Po? Natatarantang napatras siya. Hanggang sa hawakan ng 2 pulis ang magkabila niyang braso at kinabit sa 2 pulsuhan niya ang posas. Ma'am, ano pong nangyayari? Ano pong kasalanan ko? Umiyak na binalingan niyang ginang. Nagmamaang-maangan ka pa. Magnanakaw. Ubod lakas na bulyaw sa kanya ng ginang. Nagbulungan ang mga empleyadong nadaanan nila. Lahat ay may mga mapanghusgang tingin sa kanya. Hanggang sa nakita niyang sekretarya ni Miguel. May kakaibang ngisi siyang nakita sa mukha ng babae. Bakit ganun na lang ito makangisi? Hindi maintindihan. Wala si Miguel doon. Gusto niyang magbakaawa at sabihin wala siyang alam at inosente siya. Gusto niyang magpaliwanag. Pero parang hindi siya binibigyan ng tsansa ng mga nasa paligid niya. Lalo ng ginang na galit sa kanya. Wala po akong alam. Paulit-ulit niyang sinabi. Umiiyak siya hanggang sa nakalabas siya ng building. Sinakay na siya ng sasakyan ng pulis nang marinig niyang sinabi ng isang pulis. Alam na ni Miguel Cervantes ito. May nagawang masamang empleyado nila, kaya susundin nilang protokol ng kumpanya. Kausap nitong isang reporter na lumapit. Naistatwa siya. Alam na ni Miguel ito, pero wala siyang kasalanan. Naniwala ka agad si Miguel? Talagang gano'n na lang ito kabilis na niwala? Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo sa narinig. Nanghina na nakaupo na lang siya sa sasakyan ng mga pulis. Napagtanto niyang nagkaisa ang lahat at siya na lang itong biktima na walang kalaban-laban at pinagtulungan. Sa mundong ito, ang mayayaman lang ang may karapatang makamit ang hustisya. Ngunit papaano siya? Siya na mahirap lang? Na wala namang ibang ginawa kundi magsumika para lang makasurvive sa malupit na mundong to. Huwag kang mag-alala, Sahaira. Kami nang bahala kay mama mo. Mag-ingat ka dito. Pupunta na akong abroad para kayanin ko ang maintenance ng mama mo at gastusin ng mga anak ko. Hinawakan ng tiyahin niya ang kamay niya. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi makapag-abot ang tiyahin niya sa kanila noon. Pero ngayon ay nagsumikap na itong makapag-abroad para lang matulungan sila ng ina niya. Wala siyang ibang magawa kundi ang iiyak na lang ang mga pag-aalala niya. Huwag masyadong dibdibin ang lahat. Nandito ako. Tutulungan kita. Baka kasama sa bata ang masyadong pag-aalala. Sahaira. Ani ng tiyahin niya sa kanya. Hindi alam ng ina niya ang nangyari sa kanya, lalo ng pagbubuntis niya. Baka dibdibin ng ina niya iyon at baka iyon pang dahilan para mapahamak ito. Salamat ho.
Umiyak niyang sambit sa tiyahin. Araw-araw, umaasa siyang tutungo si Miguel sa kulungan para puntahan siya. Ipinangako niya sa sariling magmamakaawa siya sa lalaki at gagawin niyang lahat para maniwala ito at matulungan siyang makalabas doon. Pero kahit kailan ay hindi nagpunta si Miguel sa kulungan. Hindi siya kailanman binisita nito. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya habang nakatitig sa rehas ng kulungan niya. Sino nga ba siya para dalawin? Janitor lang siya na pinagbintangan ng maitong magnanakaw. Wala siyang halaga sa mga ito. Dumaan ang ilang buwan at biglang nagkagulo ang loob ng kulungan. Ang mga kasama niyang preso ay hindi magkamayo sa pag-aalalay sa kanya. Tangina, ang tagal-tagal ng ambulansya! Bulalas ng pinakatigasing preso na kasama niya sa kulungan. Ang matigasing preso ay biglang naging tagapagtanggol niya sa mga oras na yon. Masasabi mong hindi mo malalaman ang totoong kulay ng tao dahil lang sa panlambas na anyo. Tadtad ng tattoo at nakapatay ang ibang mga kasama niya doon, pero siya pang tumulong sa kanya para makapanganak siya habang wala pang dumarating na ambulansya. Kapag talaga nakalabas ako dito, tangina, puputulan ko kayo ng bayag, mga gago kayo. Manganganak na't lahat-lahat itong kasama namin. Kukupad-kupad pa rin kayo. Halos magwala ng isa sa kasama niya. Hindi niya napinansin iyon at nagpatuloy siya sa pag-ere. Ilang saglit ay umalingawaw sa kulungan ang iyak ng sanggol. Dahilan para matigilan ang lahat. Iyong tigasing kasama nila ay bigla na lang umiyak. Tangina, nandito ng baby. Nandito na. Napasigaw sa tuwang iba niyang kasama. Maging siya ay umiiyak nang nakangiti. Lubos ang pasasalamat niya sa mga kasama habang kalong-kalong ang may pusod pang sanggol sa bisig. Saka lang dumating ang ambulansya nang successful nang nakalabas ang anak niya. Walang pagsidlan ang tuwa ng puso niya habang pinagmamasdan ang anak. Tila nagkaroon siya ng panibagong pag-asa sa puso niya. Papaano ba yan, Kakusa? Laya ka na pala. Maiyak pang sambit ni Bade, ang pinuno ng mga preso sa kulungan. Oo, uuwi na ako sa amin. Salamat sa inyong lahat, Bade. Sinulya pa niyang iba pang babaeng tadtad ng tato. Ay nako, ano ba naman to? Mamimiss namin kayo, lalo na si Baby Leon. Nanginginig na sambit ni Bade, tapos ay sinulyapan ang batang kalong niya. 5 buwan na rin ang dumaan. Mabilis na napawalang bisang isinampas sa kanya nang mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Kahit saglit niya lang nakasama ang mga babaeng ito ay naramdaman niyang mas mabuti ang puso ng mga ito kaysa sa mga taong dahilan kung bakit siya nakulong. Mag-ingat kayo doon. Ani Bade. Kayo rin dito. Aniya. Kahit papaano ay masasabi niyang hindi naman siya pinabayaan ng Diyos dahil nung mga panahong gipit na gipit siya ay pinadala nito ang napakaraming tagapagligtas niya. Inulan siya ng pagmamahal sa hindi niya inaasahang lugar at pagkakataon. Naiiyak niyang iniwan ng kulungan sakay ng tricycle na magdadala sa kanya sa bus terminal. What the hell are you doing? Bakit ba importante sa iyong babaeng iyon? Ano naman kung pinagbintangan lang siya? Kapag inilabas mo ang totoo, masisira tayo at ang kumpanya natin. Baka isipin ng iba na naging bully tayo dahil may pinagbintangan tayong empleyado. Hayaan mo na siya doon. Babayaran na lang natin siya. Tapos ipalabas natin na tumakas siya sa kulungan. Tapos ang problema. Pumitik pa sa ere ang mama niya. Hindi makapaniwala si Miguel ng balingan ang ina. Hindi siya makapaniwala sa mga lumalabas na salita sa bibig nito. Naririnig mo bang sinabi mo, ma? Natigilan ang ina niya. What? May mali ba sa sinabi ko? Iyon lang ang paraan na alam ko para manatiling malinis ang figure ng company natin. Kung makaastang ina niya ay parang hindi buhay ng tao ang pinag-uusapan nila. Sinira nila ang buhay ng babaeng walang ibang ginawa kundi magsumikap para lang mabuhay. Tapos nilang sirain iyon ay balak pang ingudngud ang ina niya, si Sahaira sa putikan. Halimo lang makakagawa nun at tila ganun ang nakikita niya sa ina niya ngayon. Para lang sa kapangyarihan ay sasagasaan nito ang lahat ng magiging dahilan ng pagkasira ng pangalan nito. Go out, ma.
I don't want to discuss this with you. It's getting worse kapag ikaw. Napapailing siya at dismayadong tinuro ang pinto ng opisina. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ng ina. Hindi nito inaasahang paalisin niya ito doon. What? Hey! Hinuwakan niyang kamay nito at iginiya na palabas. Napahilot siya sa sentido nang mapagmasdan ng buong opisina. Ngayon niya lang nalaman na si Sahaira ay buntis pala. Noong nagtatrabaho ito sa kumpanya niya ay nagdadalang tao na ito. Noong makulong ang babae ay malaki ng tiyan nito na hindi niya malang napansin iyon. Hindi niya lubos maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan nito sa kulungan. Noong nalaman niyang nakulong si Sahaira, ay ginawa niyang lahat para makalabas kaagad ang babae. Pero hindi niya inaasahang matatagalan ang proseso hanggang sa nabalitaan niyang nanganak na nga ang babae. Nagulat talaga siya doon. Oh, God. Bulalas niya sa kawalan habang patuloy na hinihilot ang sentido. Humarap na siya sa laptop para sana ipagpatuloy ang ginagawa nang may nag-send sa kanya sa email niya. From Justin. Dude, what the F? May nakuha akong vid sa CCTV niyo. Magugulat ka. Si Justin ang kaibigan niyang siyang may hawak ng kaso ni Sahaira. Private investigator kasi ito at malaki ang tiwala niya sa lalaki. From Justin. Talagang tinago ko ito. Mabuti na lang ako na unang nakakita nito, kundi baka sikat ka na ngayon. Ang galing pa man din ng performance mo dito. Tapos may ngisi sa emoji sa dulo ng mensahe nito. Mukhang kakaiba ito. May dumating na isa pang email at tinignan niya. Literal na malalaglag na talaga ang panga niya. Dahil may pinasa si Justin na video. Ang video na kung saan nagsisiping sila ng babaeng pamilyar sa kanya. Agad na ningkit ang mga mata niya nang mapansin sa opisina niya iyong nangyari. At ang babae, talagang pamilyar. Hanggang sa natuon dito ang kuha ng video. At doon niya nakilala. Si Sahaira ang babaeng nasa ilalim niya. Nakita niya kung paano kumuha si Sahaira ng long sleeve niya at mahabang maong para isuot. Nakayuko ito at nagmabadli ang kilos ng babae nang lumabas. Agad niyang tiningnan ang petsa kung kailan may nangyari sa kanila, tapos ang petsa kung kailan nanganak si Sahaira. Damn it! Malakas na bulalas niya at hindi niya sinasadyang naibagsak ang mouse ng laptop dahil sa nalaman. Duda niya ay anak niya ang batang iniluwal ni Sahaira. Kuyom ang kamao na agad niyang kinuwang laptop at tinignan ang relong pambisig. Mabilis siyang lumabas ng opisina at bumaba. Sir, nandiyan ang mga investors natin. Handa na po ang conference room. Naghintay na sila. Sinalubong kaagad siya ng bago niyang sekretarya. Ang unang sekretarya ay sinibak niya. Matapos malaman na ito pala talagang nagnakaw ng blueprint para si Sahaira ang mapagbintangan. Cancel all my meetings for this week. May pupuntahan ako. Tawagan mo ang pinsan ko. Siya na munang papalit sa pwesto ko. Ani habang naglalakad at lakad patakbo naman na sinundan ng sekretarya. Pero po, just do it. Mas importante itong aasikasuhin ko kaysa dyan sa meeting na yan. Natigilan na lamang ang babae nang putulin niyang dapat pa sana nitong sabihin. Okay po, sige po. Ingat po sir. Laylay ang balikat ng sekretarya nang sundan siya ng tingin. Hinagis ng isa sa tauhan niyang susi nang senya sa nyetong siya na lang ang magdadrive ngayon. Habang nasa biyahe ay kinonekta niya sa Bluetooth earpiece niya ang tawag niya sa piloto nila. Please ready the chopper. May pupuntahan tayo. Aniya sa seryosong boses. Copy sir. At binaba niya na ang tawag at itinuon ng atensyon sa daan. Kumuyom ang kamao niya habang hawak ang manibela. Biglang may tumawag at nakitang numero ng ina niya nang nakaregister doon. Paniguradong nakarating na si ina niya. Ang balitang kinansel niya ang mga meetings niya. Paniguradong sisermonan lang siya nito. Kaya pinatay niya na ang tawag. I'm really sorry, Sahaira. Ang tanging naiusal niya habang seryosong nakatingin sa daan. Pasensya ka na talaga, Iha. Kung di lang ako nagkasakit baka. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Chang. Malaking tulong na po yung ginawa niyo noong
Nasa kulungan pa lamang po ako. Sinalba niyo po ang buhay ng ina ko. Malaking utang na loob ko sa inyo. Salamat po ng marami. Naiyak na sambit ni Sahaira sa tiyahin sa kabilang linya. Nasa hardin siya. Dahil hindi pwedeng manatili siya sa probinsya nila, ay pumayag siya na manilbihan sa isang mayamang pamilya na pinasukan din ng kanilang kapitbahay. Sumama siya pati ang anak niya at nasa probinsya. Nagpapagaling ang ina niya kasama ang anak ng tiyahin niya. Pareho na ngayong may sakit ang tiyahin niya at ang ina. Ang dalawang sinusustentuhan niya ngayon dahil pareho ng walang kinikita at pareho ng single mom. Nasa dugo na nga yata nilang pagiging single mom. Dahil kahit siya ay wala ring naging asawa ngunit may isang anak. Ibili niyo po yan ng gamot at pagkain siyang. Pagpasensya niyo na po ang padala ko. Sa susunod. Sapat na ito, ano ka ba? Ang mabuti pa ay ilaan mo naman ang iba sa anak mo. Malaki ng pinapadala mo, tama na ito. Huwag niyong tipirin ang sarili niyo dyan. Puto ng kanyang tiyan sa sasabihin niya pa sana. Tama lang po. Hindi naman pa ako masyadong nagtitipid. Alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag kang papakasubsob sa trabaho at tignan mong nangyari sa amin ng ina mo. E di nagkasakit ng maaga. Huwag na huwag mo kaming tularan. Bigyan mo rin ng oras na makapagpahinga ang sarili mo. Sahaira, iha. Napangiti siya. Opo, madam. Susundin ko po ang payo ninyo. Hay nako, pinaglolo ko mo pa ako. Hala, sige na. At baka nakakaabala na ako sa'yo. Sayang at tulog ngayon ang mama mo. Nakapag-usap man lang sana kayo. Tumawag ka ulit mamaya at mag-usap kayo. Oo, sige ho, alis na ako. May pupuntan pa ho ako sa staff house. May bitbit siyang pinggan na puno ng ulam. Konti lang bawas sa pagkain. Inilaan niya talaga iyon dahil may pagbibigyan siya. Bumukas ang pinto ng staff house. Iniluwa doon ang 3 taong gulang na batang lalaki. Sumunod na bata ang 10 taong gulang na babae na anak naman ng isa sa katulong. Mama! Mama! Patalon-talon na tinuro siya ng batang lalaki. Ang bata ay anak niya, si Leon. Oo, nandiyan na nga si Mama. Kakain ka na. Ang sarap ng ulam ngayon, baby. Natutuwa na sambit ni Ines. Kumain ka na. Masaya niyang sabi sa anak na agad siyang sinalubong para yakapin at halikan sa pisngi. Pinadala na rin ng pagkain si Ines ng ina nito. Siya ay kailangan pang puntahan ng anak para subuan dahil hindi pa ito marunong gumamit ng kutsara at kumain mag-isa. Pinapakain niyang anak sa oras ng tanghalian. Ang budget niyang pagkain ay dinadala niya dito para makakain ng bata. Pagsasaluhan nila iyon, nagpapasalamat na rin siya at libre sila sa pagkain doon kaya't malaki ang natitipid nila. At ang tirahan naman nila ang problemahin nila. Babay, Mama! Kumuway si Leo nang matapos siyang pakainin nito at ready na siyang bumalik ulit sa trabaho. Napapangiti na kumaway din siya sa anak. Ang tagal-tagal nung huling nakapunta ka rito, iho. Kumusta naman si Crisilda? Abay, hindi na siya nagagawi rito. Talagang pumupunta lang iyon dito kapag may problema, ha? Nagtatampong sabi ng tiyahin niya. Napangiti na lang si Miguel. Kasabay niya sa paglalakad sa malaking pathway. Ang tiyahin papasok sa mansyon. Tahimik ang lugar. Pinalilibutan ng pine trees ang paligid. Malamig talagang temperatura sa Tagaytay. May nabiling malaking lupain ang tiyahin niya sa Tagaytay na siyang tinayuan ng mansyon nito. Tahimik at kalmado ang paligid. Pwedeng pangtanggal stress ang lugar. I know you like bulalo. Mas masarap pa sa bulalo sa mahogany ito. Tara sa loob. Excited ang tiyahin niya. Natatawan lang siyang sumunod dito. Tama naman talaga ito at masarap talaga ito magluto ng bulalo. Susunod ako, auntie. Nang makapansin siya ng batang naglalaro ng bola sa may hardinay, tumigil siya. Sure, ipapaprepare ko na lang sa mga kasambahay. Tumango siya sa babae at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Saka binalik niyang tingin niya sa batang naglalaro ng bola sa hardin. Naalala niyang anak. Kung nandito ang anak niya, tiyak na kasing edad rin ito ng batang ito. Mga bandang 5:00 na. Medyo makulimlim ng paligid pero dahil sa maliwanag na ilaw sa hardinay, nakikita niyang maayos ang maliit at cute na batang naglalaro.
Ilang saglit pang dumaan nang sa hindi sinasadyay, gumolong ang bola ng bata malapit sa paa niya. Natigilan ng bata at napatingin sa kanya. Halatang nagulat at bahagyang natakot ito. Kinuha niyang bola at ngumiti dito. "Here baby, sa'yo ito di ba?" Malambing niyang sambit. Ngaling-ngali na tumango ang bata. Nagsimula siyang humakbang palapit dito. At hindi naman ito lumayo. Hinintay nitong makalapit siya at ibinigay dito ang bola. Hanggang sa nakalapit siya dito at iniabot dito ang bola. May kung anong emosyon sa mukha ng bata na nagpapangiti sa kanya. Gumagaan ang pakiramdam niya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. "Here." Aniya. Dahan-dahan naman na inabot ng bata ang bola mula sa kanya. "Thank you." Nihiya pa ito. Habang pinagmamasdan niya ito ay parang may napansin siya sa itsura ng bata. Parang pamilyar sa kanya. Napakunot ang noo niya. "Mama!" Namilog ang mga mata ng bata at bigla na lang umalis sa harapan niya. Tumakbo ang bata tungo sa tinawag nitong mama. Dahan-dahan siyang lumingon para matanaw kung sinong ina nito. Ngunit natigilan lamang siya nang makilalang babaeng iyon. Mula sa alon-alon nitong buhok at ang namumungay nitong mga mata hanggang sa mga labi. Ang mabini nitong kilos at mabini nitong boses. "Leon anak, saan ka ba nanggaling? Hinanap kita doon sa staff house, nandito ka lang pala. Diba sabi ni mama, bawal maglikot kapag nasa trabaho siya?" "Opo mama, di na ako likot. Laro na kami ni Ines doon." Nanginig ang madaliri niya. Parang nanlambot ang matuhod niya habang pinagmamasdan ang dalawa. Tila ang saya-saya ng buhay ng mga ito nang wala siya. Kahit hindi siya kasamay, kaya nitong maging buo at masaya. Iyon ang tila punyal na tumarak sa puso niya. Ang tagal na ng panahon na iginugol niya para mahanap ang mag-iina niya. Tapos ito, nakikita niyang dalawa ngayon. Nasa harapan niya na. Umaambon sa labas. Mahimbing nang natutulog ang anak niya. Pagkarating nila sa maliit nilang bahay, napapangiti siya habang pinagmamasdan si Leon. Dahil sa pagod nito ay mabilis itong nakatulog. Hinalikan niya sa noong anak at inayos ang kumot nito. Nagtungo siya sa labahin niya. Akmang magsisimula na siyang umupo. Nang dumating si Trisha, ang kapitbahay niya doon. May bitbit itong supot at may hawak na payong sa kabilang kamay. "Sahaira, pakiuna ito. Gagamitin ko agad ito bukas eh. Idadry ko sa bahay pag-uwi." Inabot ni Trisha ang supot sa kanya. Balak niya sanang ipagpabukas na lang ang labahin dahil masyado siyang pagod ngayon. May dumating kasing bisita kaya't busy sila kanina. Pero heto si Trisha at gusto pa siyang paglabahin. "Sige, lalabhan ko kaagad ngayon." Nagbitiw siya ng pilit ng ngiti dito. Sideline niya rin kasi ang paglalabada. Hindi kasi kakayanin ng sahod niya ang suporta ng tiyahin at mama niya sa kanila. Kapag may kita sa labada, saka lang siya makakabili ng gamit nila ng anak niya. Todo tipid pa siya niyan dahil mahal ang maintenance ng mama niya. Idagdag mo pang konsumo ng mga ito. Puros elementarya pa kasi ang anak ng tiyahin niya kahit hindi pa makakapaghanap buhay. Tsaka kawawa naman kung hinto sa pag-aaral. "Sige, salamat." Ngumisi si Trisha. Tapos tinasang bagong manicure ng mga kuko at pinagmasdan iyon habang pauwi. Bumuntong hininga siya. Pinagmasdan niya ang ambon. Unti-unti na itong lumalakas. Wala siyang choice kundi ang magpaulan na lang. Nakatulog na siya bandang 10 ng gabi. Kinabukasan ay mabigat ang katawan niyang bumangon. Masama ang pakiramdam niya. Pero kailangan niyang bumangon para magsaing at maganda para makapasok sa trabaho. Hindi pa kasi siya kailanman naka-absent sa trabaho niya sa mansyon dahil masyadong strict ang may-ari ng bahay. Kapag nakapag-absent ka ay hindi ka na makakapasok kinabukasan. Kailangan niya ng trabaho at hindi pwedeng pumalpak. Nakasalalay ditong ipapadala niya sa pamilya niya. "Huy, ayos ka lang?" Usisa ng kapitbahay nila. Ngumiti siya dito at tumango at kinuha ng malaking mangkok para ilagay sa tray. "Sigurado ka?" Ngumiti ulit siya. "Oo, talagang okay lang ako. Pwede ka naman kasi magpahinga muna doon sa likod. Baka mamaya niyan,
bigla ka nalang mahimatay. Ang putla-putla mo kasi. Napalunok siya at biglang nag-alala. Talaga bang maputla siya? Naulanan lang ako kahapon, pero pwede naman akong uminom ng gamot maya-maya para umukay ng pakiramdam ko. Paniniguro niya dito para hindi na ito mag-alala. Kaya ipinagkibit-balikat na lang iyon ng babae. Iginigit niya kasing maayos lang siya. Nagtungo na siya sa hapag para dalhin ng mga bowl. Mag-aagahan ng mga amo nila. Nandun daw ulit ang mahalagang bisita ng kanilang amo. Kaya abala ulit sila ngayon. Malapit na siya sa hapag nang umikot ang paningin niya saglit. Napahinto siya. Kaya lang ang malala ay nabitawan niyang isa pang bowl. Nahawak kaya nahulog. Lumikha ng ingay iyon sa buong sala. My goodness! Kasabay ni yun ay umalingango rin ang boses ng kanilang madam. Dali-dali siyang yumuko para pulutin ang madabasag na piraso ng bowl. Sorry ho. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Ayos lang naman siya kanina. Mabigat lang ang katawan niya. Kaya sigurado siyang hindi siya papalpak. Pero hindi niya inaasahang magiging ganito. Maiiyak na siya habang pinupulot ang bubog na sumusugat na rin sa mga daliri niya. Mahal yan. Ngayon ko lang nilabas yan dahil nandito ang pamangkin ko. Tapos ganitong mangyayari sa mga bowl ko? My gosh, ang tanga mo. Alam mo ba? Hindi na magkamayo sa pagdakdak ang madam nila. Sorry po. Paulit-ulit niya lang nasambit. Hindi mo alam kung anong sentimental value niyan. Iyan ang isa sa pinagmamayabang kong koleksyon. Nakakairita ka. Auntie, natigilan siya nang marinig ang familiar na boses na yon. Nang tumingala siya ay nagulat siya nang mapagtantong akma pala siyang hampasin ng madam nila gamit ang kutsara. Agad siyang bumaling sa pinanggalingan ng boses ng lalaki. Namilog ang mga mata niya nang makilalang lalaki. Tag-mature ang feature nito pero hindi nagbagong paraan nito kung papaano tumingin. Miguel. Napanganga siya. Napitawan niyang hawak na basag na bowl at agad na paatras. Bakas ang gulat at takot sa mga mata niya nang palipat-lipat ang tingin niya sa madam nila at kay Miguel. Kung ganun ay auntie nitong amo nila. Magkamag-anak ang dalawa. All this time ay nagtatrabaho pala siya sa teritoryo ng mga taong sumira ng buhay niya at sa kanila ng anak niya. Sahaira. Banggit ni Miguel sa pangalan niya. Malamlam ang mga mata ni Miguel habang nakatitig sa kanya. Magkakilala kayo? Kunot noong singit ni auntie ni Miguel. Halata sa mukha ang gulat at pagkalito. Akmang lalapit si Miguel pero agad siyang umatras at mabilis na tumakbo sa likod. Patungo siya sa staff house. Sahaira, bakit? Anong nangyari? Nasalubong niyang kapitbahay nila at nagtataka ito nang masalubong siyang nagmamadaling umalis. Hindi niya ito nasagot dahil nakasentro ang isipan niyang dapat makarating agad siya sa staff house at makuha ang anak niya. Aalis sila. Ngayon agad. Sahaira, please. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Boses sa iyo ni Miguel. Nakasunod ito sa kanya. Mas binilisan niya pang hakbang. Nang makarating siya sa staff house ay nabutan niya pang anak na nakikipaglaro kay Ines. Mama, hindi na natapos ng anak niyang sasabihin nang agad niya itong kinarga at dumaan at mabilis na umalis doon. Sa likurang gate sila nagtungo para makalabas sa mansyon. Kinakabahan na agad siyang nagpara ng tricycle. Mabuti na lang at nakasakay kaagad sila. Dinukot niya ang kakaunting pera sa bulsa niya. Hindi na sila dadaan sa bahay nila. Didiretso sila sa terminal ng bus. Dahil baka maabutan pa sila ni Miguel. Nakasunod ang lalaki. Hinding-hindi na siya lalapit sa lalaki. Sa tuwing nakikita niya ito ay naaalala niya ang bangungot na nangyari sa kanya ilang taon nang nakakaraan. Mama, saan punta? Takang tanong ng anak. Sa malayo, baby. Magtatago tayong dalawa. Nagawa niya pang sagutin ang tanong ng anak. Laro tayo taguan? Tumango siya ngunit sa pagkakataong ito ay umiiyak na siya. Oo, maglalaro tayo, baby. Nang makarating sila sa bus terminal, ay naghanap kaagad sila ng masasakyan. Di bali na kung saan patungo, natataranta na siya.
Hindi niya na alam kung saang lugar sila dadalhin ng mga paa nila. Hawak niya ang kamay ng anak niya habang papasok sila ng bus, hanggang sa bigla na lang umikot ang paningin niya. Nilabanan niyang panghihina pero hindi niya nagawa dahil kinain na ng kadiliman ang paningin niya. Mabigat ang pakiramdam na bumangon si Sahaira. Agad sumalubong sa paningin niya ang sinag ng araw. Mabilis siyang hinarangan ng palad ang mga mata. Wala sa sariling bumangon siya. Nang mapagtanto kung nasaan siya ay agad siyang bumangon. Ang anak niya kaagad ang hinanap niya. Leon? Anak? Sinalakay ng takot ang puso niya nang maalala ang huling tagpo bago siya mahimatay. Nasa isang silid siya. Malaki iyon at maaliwalas. Hindi niya alam kung nasan siya ngayon, kung kaninong bahay ito. Nagtungo agad siya sa pinto nang mapagtantong wala doon ang anak niya. Isang malaking hallway ang agad bumungad sa kanya pagkalabas niya. Naistatwa siya. Gaano ba kayaman ang may-ari nito para magkaroon ng ganito kalaking hallway ang bahay nito? Umiling-iling siya. Kailangan niyang mahanap kaagad ang anak niya. Hindi na dapat niya pinansin pa ang disenyo ng lugar. Halos lumuwa ang puso niya sa dibdib habang binabagtas niya ang mahaba at malawak na hallway. Sa dulo'y narating niya na ingranding hagdan. Kumikinang ang magarbong chandelier sa gitna ng bulwagan. Animo prinsesa, ang bababa sa ingranding hagdan na iyon. Tensyonado ang bawat hakbang niya. Nanatiling kabado siya pababa hanggang sa narating niya ang pool. Namilog ang mga mata niya nang marinig ang hagikik ng anak nang galing iyon sa pool. Mabilis niyang sinundan ng boses at agad siyang napatakbo palabas ng matanaw ang anak na kaharap si Miguel. Nakangiti ang anak at ganun din si Miguel. Tila may nakakatuwang pinag-usapan ng dalawa at may hawak ang anak niya. Mabilis siyang nakalabas at agad niyakap ang anak palayo kay Miguel. Anak? Leon? Ayos ka lang ba? Nandito na si Mama. Aalis na tayo. Uuwi na tayo. Umiiyak na hinawakan niya sa magkabilang pisngi ang nakangiti niyang anak. Laro muna ako, ani ng bata at tinuro si Miguel. Kinakabahan na nilingon niya si Miguel. Basta ang pisngi niya ng luha. Nanginginig ang mga daliri niya. May lambot sa mga mata ni Miguel habang nakatitig sa kanya. Pero hindi siya madadala sa emosyong nakikita niya sa mukha ni Miguel. Dahil sa tuwing nakikita niyang lalaki ay ang nakaraan ng parating pinapaalala nito sa kanya. Wala itong pakialam sa kanila ng anak niya noon. Kaya anong rason nito para magpakita sa kanila ng anak niya? Anong balak nito? Walang pagdadalawang isip na lumuhod siya sa harapan ni Miguel. Kita niya ang gulat sa mga mata ni Miguel. Miguel, please, don't do that, Sahaira. Nagtagis ang bagang ni Miguel habang pinagmamasdan siyang nakaluhod. Hindi kami manggugulis sa inyo. Tahimik kaming naghanap buhay. Hindi ko alam na tiyahin mo yun. Nagkataon lang ang lahat. Maniwala ka. Hindi ko intensyon na makalapit sa'yo. Nanginginig ang boses niya. Masakit ang tuhod niya dahil matulis ang mga bato sa may pool. Ang nilalapatan ng tuhod niya, pero titiisin niya iyon. Wala akong masamang balak, Sir Miguel. Maniwala kayo. Oras na hinayaan mo kaming umalis ngayon. Pangako, hindi na po kami magpapakita. Lalayo na po kami. Sisikapin kong hindi magkukrus ang landas natin. Nanatili lang na nakatitig si Miguel sa kanilang dalawa. Kapansin-pansin ang paggalaw ng panga nito. Kinabahan na nilingon niya ang anak niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng anak. Agad niyang pinahid ang luha sa pisngi. Tara na anak. Uuwi na tayo. Kailangan na natin umalis. Hindi tayo pwede rito. Inayos niya ang buhok ng anak. Nanginginig pa ang boses niya mula sa pag-iyak. Nagsimula na siyang hilahin ang anak niya para makaalis na. Hindi nagsalita ang lalaki. Sa isipan niya ay siguro pumapayag na ito. Hayaan na sila nitong umalis. Sahaira. Natigilan siya nang bigla itong magsalita. Kinakabahan na nilingon niya si Miguel. Sa pagkakataong ito ay seryoso ng mukha ng lalaki. Ilang beses siyang napalunok. Sir, bata pa hong anak ko. Maawa kayo. Hayaan niyo na kami. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang biglang lumapit si Miguel. Hanggang sa natagpuan niyang sariling yakap-yakap na nito. Tila tumigil ang paghinga niya
dahil sa ginawa ni Miguel. Niyayakap siya ng lalaki at gulat na gulat siya sa ginawa nito. Namimilog ang mga mata niya habang pinapakiramdaman ang mainit na yakap ng lalaki. How can you say that? Paano mo nagagawang lumayo sa akin nang hindi ako iniisip? Papaano kayo nabubuhay ng masaya nang wala ako? Kasi ako, araw-araw ko kayong iniisip. Araw-araw, parati kong iniisip na sana balang araw magkikita tayong tatlo. Hindi na siya nakapagsalita, tila isang panaginip lang ang marinig ang mga salitang iyon mula kay Miguel. Maintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Saktan mo ako, Sahaira. Huwag mo akong patawarin pero pakiusap. Huwag kayong lumayo sa akin. Humigpit ang yakap nito. Tulala pa rin siya. Hindi niya napansin na nahulog ng luha niya sa pisngi niya. Tila hinihili ang puso niya sa mga narinig mula kay Miguel. Napakalambot niya pagdating kay Miguel. Tumingin siya sa anak. Pero kahit may nararamdaman pa rin siya sa lalaki ay mas matimbang ang anak niya. Kaya pinalis niya ang braso ni Miguel. Tara na, anak. Akmang hilahin niya na si Leon nang bigla na lamang umiyak ang bata. Gusto ko dito. Gusto ko laro. Napanganga siya. Hindi niya inasanang narinig sa anak niya. Gusto ko dito. Sunod-sunod ang pagpahid ni Leon sa mga mata. Namimilog ang mga mata niya habang nakatitig sa anak na hawak-hawak na sa maong si Miguel. Walang pag-alinlangang kumapit si Leon kay Miguel. Maging si Miguel ay halatang nagulat din sa naging desisyon ng anak. Napilitan si Sahaira na manatili doon dahil sa anak. Hindi niya ito makumbinsi na umalis. Hindi rin siya alis na wala ang anak niya. Muna siyang mamatay bago niya hayaan ang anak niyang kasama si Miguel. Hindi niya iwan si Leon sa taong ito dahil ang nag-confess ito sa kanya. Hindi na siya padadala. Sahaira, that's it. Nasa baba ng anak natin. Sabay-sabay na tayo. Gulat na nilingon niya si Miguel. Takot na noon na siya kay Miguel. Lakad-takbo ang ginawa niya tungo sa dining area at naabutan niyang anak na nakaupo na sa isa sa upuan doon. Agad niyang hinila pala yung anak sa upuan. Sumubo ka ba? Huwag kang kumain. Bibili na lang tayo sa labas. Ibibili kita. Iniisip niya baka may lason iyon. Iyong ina ni Miguel. Iyong tiyahin ito. Walang mapili. Parang masasama ang ugali. Hindi siya pwedeng magpapakampante lang. Yummy! Yummy ito, mama! Gusto ko kain! Ungot ng anak niya. Hanap tayo ng ganyan mamaya. Bibili si mama. Aliw niya dito. Nagsimula nang umiyak si Leon. Natigilan lang siya nang biglang lumapit sa kanila si Miguel at kumuha ng kutsara. Saka sumubo ng piraso ng sinabawan. I'm still alive, Sahaira. Don't worry. Ani Miguel at tumingin sa kanya. Napalunok siya at napayuko. Nagets nitong ibig niyang sabihin. Uupo na dapat si Leon malapit kay Miguel, pero agad niyang hinilang anak para umupo sa tabi niya. Sa tuwing susubo si Leon ay siyang naunang susubo. Gusto niyang masiguro na safe ang anak niya. Napansin niyang natawa si Miguel. Nakatingin pala ito sa kanya at kanina pa napapansin na napaparaning na siya. Nag-iwas siya ng tingin. Bahagyo siyang naiya sa inasta niya. You have to eat too, Sahaira. Nagulat siya nang magsalita si Miguel. Napilitan tuloy siyang sumandok ng pagkain. Natigilan siya nang mapagtantong. Masarap pala magluto si Miguel. Is it good? Saka lang siya natauhan nang magsalita si Miguel. Alanganin siyang tumango. Okay lang. Nagbitiw ng ngiti si Miguel at tumango. Mas lalo lang napalapit si Leon kay Miguel sa mga nagdaang mga araw. Hindi pumapasok si Miguel sa kumpanya, pero tinatrabaho nito iyon sa laptop. Kaya lang isang araw ay kailangan na talaga nitong umattend sa isa sa mga meeting nito, kaya napilitan nitong umalis. Can you wait for me if ever Leon decided to leave? I swear, Sahaira, hindi ako pipigil. Bago tuluyang tumalikod si Miguel at iyon ang sinabi nito, tumango lang siya at bumuntong hininga. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Miguel ng mga oras na yon. Talagang inisip nitong iiwan nila ito nang hindi nagpapaalam. Ilang minuto matapos makaalis si Miguel ay
May isang kotseng pumarada sa grahian na binuksan ng guard sa labas. Agad siyang bumaba para salubungin ito. Iniisip niyang si Miguel ito at may nakalimutang kunin. Pero imbes na si Miguel ang mapagbuksan ay ang mama nitong napagbuksan niya. Tila na ituloy siya sa kinatatayuan ng mapagtantong delikado na naman ang sitwasyon nila ngayon. Oh, ano ginagawa mo dito sa bahay ng anak ko? Nagsasama na kayo? Iyon bang inaasahan mong status niyo ngayon? Inangatan siya nito ng kilay. Napatikim siya at hindi na nakapagsalita. May anak ka na sa iba, tapos dito ka nakatira? Saan naman ang anak mo? Bakit hindi siya iyong pinuntahan mo? Bakit ang anak ko? Hindi po totoo. Ang alin? Nandito ka na nga eh. Ni hindi sinabi ng anak kong nandito ka pala. Hindi niya pinaalam sa akin ang lahat ng ito. Biglang may magbubukas na lang ng pinto na katulad mo dito? Anong pinakain mo sa anak ko? Para kampihan ka niya ng ganyan. Napalunok siya. Tila wala itong balak na bigyan siya ng pagkakataong makapagsalita. Halos tumira na siya sa labas ng kulungan noon para abangan ka. Para bantayan ka. Kahit ang sabi nun ay, ikaw ang nagnakaw ng blueprint. Nakakairita na marinig na hindi siya naniniwalang ikaw nga. Ang linis-linis mo sa paningin niya. Parang gusto kong isiping ginayuma mo siya. Kasi look at you. Hindi ka naman mayaman. Wala kang ibubuga. Pero bakit ikaw ang pinili niya? Natigilan siya sa narinig sa ginang. Nagpunta si Miguel sa kulungan. Parati ito doon sa kulungan nang hindi niya alam. Kung ganun, bakit hindi niya ito nakita? Bakit hindi ito nagpakita? Inisip niya pa man din noon na wala talaga itong pakialam sa kanya. Kaya hindi siya nito madalaw-dalaw sa kulungan. Ayokong may katulad mong umaaligid sa anak ko. Huwag mong gawing panakip-butas ang anak ko para may tumayong ama sa anak mo. Kung sino man ang lalaking bumuntis sa'yo, dun ka humingi ng abuloy. Huwag ka dito. Halos matumba siya nang maitulak siya nito. Mama! Namilog ang mga mata niya nang marinig ang boses ng anak niya. Ilang saglit ay nakalapit na doon ang anak niya. Umakyat ka muna sa taas, anak. Marahing utos sa anak. Umakyat? At nagbitiw ng sarkastikong ngisi ang ginang. Huwag kang umakyat, iho. Papaalisin ko na rin naman kayo. Agad niyang ikinubli sa likod niya ang anak. Huwag ang anak ko. Sa akin na lang kayo magsalita ng ganyan. Aalis na ho kami. Hindi niyo na kailangang magsalita ng ganyan. Agad siyang tumalikod. Ang problema ay hindi alam ni Miguel na aalis na sila ngayon. Umiiyak si Leon sa likod niya at nasasaktan siyang marinig ang iyak ng anak. Oh, and by the way, parating na rin kasi ang fiancé ni Miguel, kaya kailangan malinis talaga itong bahay niya. Ayoko may maabutan siya dito na outsider. Nakakahiya sa fiancé niya. Nakahalupkip-kip na sabi ng ginang. Gumiti siya ng mapait ng balingan niyang ginang. Sa loob-loob niya, nasasaktan siya sa narinig. Okay po. Maikling tugon niya. Sa kanya pinaliguan ng anak niya at binihisan sa katahimik na lumabas silang mag-ina. Mabuti na lang at may niiwan pa siyang pera. Kasya pa yun tungo sa probinsya. Sa pagkakataong iyon ay lalayo na talaga siya. Napapagod na siyang makipagsapalaran. Napapagod na siya sa lahat. Palihim siyang umiiyak sa bus. Matagal bago natahimik ang anak niya mula sa pag-iyak. Paulit-ulit nitong sinabing babalik sa mansyon at hintay nito si Miguel. Pero papaano? Papaano kung nandun ang lola nito na tinataboy na sila? What the hell did you do? Napakatagal kong pinaghirapan iyon pero sinira mo lang. Napakatagal kong hinanap pero iniwala mo, mama. Hindi napigilan ni Miguel ang luhang umalpas sa mga mata. Ang tahimik, seryoso, kalmado, at matinong si Miguel ay umiiyak dahil sa babae. Hindi nasahan ng ina niya iyon. Napanganga ito nang makita ang pag-iyak niya. What are you saying? Kasama ko na sila. Nasa bahay ko na. Napakatagal ko nang pinangarap na mangyari iyon. Umiling-iling siya. But she's having an affair with the other guys before. She's not pure. Wala siyang maibigay sa'yo. Wala siyang kahit na ano. Son, she doesn't deserve you. Blanco ang mga matang nakatingin si Miguel sa ina. Napalunok ang ginang sa nakikitang kalamigan sa mga mata ng anak.
San, I'm just saying that pwede naman tayong humanap ng mas better. Yung achiever. Yung may magandang background. Yung... Ano bang alam mo, ma? You just marry my father because he can save your company from bankruptcy. She don't know how to love. So anong alam mo? Mahina ang boses ni Miguel nang putulin ang balak sabihin ng ina. Ano? Nanggagaliiti ang ina niya matapos niya iyon sabihin. Pero hindi niya na ito pinansin. Akyat siya sa taas para mag-impake. Sige, aalis ka? Go! Pero sisiguraduhin kong aalisan na kita ng share sa kumpanya. Tatanggalin kita bilang CEO. Hindi ka na makakabalik sa pamamahay mo. Akin iyon. Mula sa kumpanya namin ng daddy mo iyon. Natigilan siya sa may hagdan. Nagbitiw siya ng may tabang sangiti bago balingan ang ina. Know what? Wala akong pakialam sa mga binanggit mo. Susunod ako sa mag-ina ko. Mag-ina? Nababaliw ka na ba? Tumawa ng walang kaamor-amor ang mama niya. Hindi mo anak ang batang. Akong nakabuntis kay Sahaira bago siya nakulong. Natigilan ang ina niya. Halatang hindi ito makapaniwala. Kaya bumaba siya para kunin ang envelope. Sa mesa ng sala, binuksan niya ang envelope at kinuha ang papel doon. Nagdala siya ng copy ng DNA test. Pinadala ng kaibigan niya iyon. Kaya't hindi niya na kailangan iyon dahil ramdam niya sa kaibuturan ng puso niyang anak niya si Leon. Hindi niya kailangan ng DNA test para patunayan pa iyon. Pero ngayon mukhang magagamit niya na. Nilapag niya na sa mesa ang copy at kitang panlalaki ng mga mata ng ina. Nagbitiw siya ng sarkastikong ngitis sa ina. Ang batang pinalayas mo ay mismong kadugo at sarili mong apo. Saka siya tumalikod para iwan ang ina doon. Ang salitang iyon ay parang bomba iniwan niya sa ina niya. Napasalampak sa sahig ang ina niya at napatulala. Sa pagkakataong iyon ay nakaganti na si Sahaira sa ina niya. Malaking karmang nakuha nito sa lahat ng nagawa nito. Nagtungo siya sa silid para mag-impake. Mas malaking negosyong iniwan niya sa ibang bansa nang hindi alam ng ina niya. Mas malaki iyon kaysa sa kumpanyang pinapatakbo niya rito sa Pinas. Kaya wala na siyang pakialam kung sabihin ng ina niyang aalisin na nito siya sa kumpanya. Malaki-laki na rin ang naitulong niya sa kumpanya ng ina nang walang hinihinging kapalit. Bibitawan niya ang kumpanya ayon na rin sa kagustuhan ng ina niya. Simula ngayon ay aasikasuhin niya ng sariling pamilya na matagal niya nang napabayaan. Mas deserve ng pamilya niya ngayon ang lahat ng atensyon niya, lalo ng anak niya. Kung alam mo lang kung nasan ang probinsya ni Sahaira, doon mo na agad ako dalhin. Tinapik niyang balikat ng kaibigan niyang si Justin. Yo, ang layo nun. May utang ka sa aking clubbing next time. Kahit bebot lang after nito, ox na ako. Nag-thumbs up pa si Justin. Yeah. Kaya lang huwag mo na akong idamay. May sarili na akong chicks at may anak na kami. Bumusang si Justin. Nakakatakot kang maging seryoso. Hindi ka na yata in love, kundi obsessed. Tama, obsessed ng tawag sa'yo. Umingo siya at napapailing. Kung ano-ano na yatang iniisip nitong si Justin. Tumingin siya sa labas nang magsimula ng paliparin ni Justin ang chopper. Alam ni Justin kung saan sila pupunta. Alam lahat ni Justin ang tungkol kay Sahaira. Dahil kasama ito sa mga nalaman ni Justin noong utusan niyang paimbestigahan si Sahaira. At nagpapasalamat siya doon. Gigil na siya sa chopper pa lang. Kaya nung naglanding ng sasakyang pamhimpapawid ay hindi na siya nakapaghintay at siya na mismo ang nag-drive ng Honda niya at lusungin ang kaputikan ng probinsyang yon. Tibali nang tumambling ang sasakyan niya sa palayan. Umahulog sa kanal. Makita niya lang ang dalawang niyang dahilan kung bakit siya nandito. Ayos na sa kanya. Si Mr. Akmang tatakbo si Leo nang makita siyang bumaba sa sasakyan pero natigilan ng bata. Kinakabahan siya. Iniisip niyang nagalit ang bata dahil sa ginawa ng mama niya. Pero bigla ulit tumakbo si Leon palapit sa kanya. Papa! Papa ko! Nandito ka! Papa ko! Hindi si Mr. Miguel ang tawag nito sa kanya, kundi Papa. Para siyang lumulutang sa ere nang marinig iyon.
Hindi niya inaasahang iyon ang unang maririnig sa anak sa muling pagkikita nila. Oo, nandito na si Papa. Humigpit ang yakap niya sa anak. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko. Hindi na natuloy nito ang sasabihin dahil panay na ito iyak. May napansin siyang nakatayo sa unahan at nakatingin sa kanila. Si Sahaira pala. Umiyak ito habang nanonood sa kanilang nagyayakap ang dalawa. Ngumiti siya sa babae. Nagbitiw ito ng tipid ng ngiti at nanatiling nakatayo lang doon. Binuhat niyang anak para lapitan si Sahaira. Niyakap niya ang babae. I'm sorry. I'm really sorry. Sana hindi na lang ako umalis. Sana nanatili na lang ako doon. Hindi sana kayo napagsalitaan ng ganun ni Mama. Umiling-iling si Sahaira. Wala kang kasalanan. Tahimik at hindi maampat ang luwas sa mga mata ni Sahaira habang pinagmamasdan ang kabaong ng ina na ibinababa na sa lupa. Naabutan pa nilang ina bago ito nalagutan ng hininga. Kausap at nakakaada upang palad niya pa ang ina bago ito na maalam kinabukasan. Minsan lang tayo mabuhay, anak. Kaya piliin mong maging masaya imbes na mag-asaya ka ng oras para magalit. Walang maidudulot na maganda iyon sa buhay mo. Talikuran mong lahat ng puot sa puso mo para pati ang takot ay maglaho rin dyan sa sistema mo. Hinawakan ng ina niya ang puso niya. Umiyak siya habang pinapakinggan ng ina nung gabing iyon. Mahal mo siya, di ba? Siyang ama ng anak mo. Huwag kang maniwala sa mga salitang hindi nanggaling sa bibig ng lalaking mahal mo. Dapat kang magtiwala sa taong mahal mo. Huhulaan ko. Darating siya. Susunod siya dito. Tapos nagbitiw ng mahinang tawang ina niya. Hindi niya nakalimutan ang mabintawang salita ng mama niya. Bago ito nagpaalam, ay ang kaligayahan niya pa rin ang iniisip nito. Nagawa pa rin itong pangitiin siya ng ganon kahit sa huling sandali nito. At tama nga ang ina niya. Heto, ang lalaking sinasabi nito ay sinundan sila hanggang sa kasuluk-sulukan ng bundok. Hindi nagkamali ang ina niya. Akala ko talaga, sinumpa ang pamilya natin. Untik na akong maniwalang lahi talaga natin ang maging single mom. Buti na lang marunong kang pumili. Baka minalas lang talaga kami. Natatawang bulong ng tiyahin niya sa kanya. Napangiti siya sa sinabi nito at binalingan ang mag-ama na naghagis ng puting rosas sa kabaong ng ina niya. Si Miguel pa mismo nagsabing sa private cemetery ilibing ang ina niya. Ito ang gumastos lahat. Wala siyang gastos. Ginamit nilang kabaong na hinanda ng ina niya para sa sarili nito. Talagang alam nitong darating ang panahong ito. Maniniwalan talaga akong magaganda ang lahi natin. Siniko siya ng tiyahin. Si Chang talaga. Aniyat na pangiti. Binili ng mama mo na huwag mo na raw siyang iyakan. Sa libing niya. Ayaw niyang umiiyak ka. Kaya ayan nga, ngumiti ka. Huwag na huwag mong ipakita sa mama mong yang luha mo. Sige ka, baka bumangon yan. Patuloy ng tiyahin. Bahagya siyang natawa. Matapos ang libing, kinakailangan ng bumalik ng tiyahin niya sa sarili nitong bahay. Ipapagiba na rin ang bahay. Nakakalungkot pero kailangan nilang alisin ang mga bagay na magpapaalala sa mama niya gaya ng utos ng kanyang mama. Iniisip nitong malulungkot lang siya kapag nakita niya ang bahay. 1 taon ang dumaan. Saan ba tayo pupunta? Nagliligpit pa ako. Natatawa niyang saway kay Leon. Bigla na lang kasi siyang hinila ng anak para dalhin sa kung saan. Tapos gusto man itong nakapikit siya. Sasama na sila kay Miguel tungo sa ibang bansa at doon na sila maninirahan. Kaya nga nagliligpit na siya para makapaghanda at babalik na ulit si Miguel sa probinsya para kunin sila. Nagtungo lang si Miguel sa syudad para asikasuhin ang papel nila, lalo ng tungkol sa anak niya. Ilang saglit ay narinig niyang agos ng tubig. Nasa ilog sila. Bakit siya dinala ng anak sa ilog? Huy ha? Ano to? Natatawa niyang sambit. Wala mama, follow ka na lang. Humahagikik din ng bata. Ay sus, kalokohan mo talaga Leon. Inayos ng anak niyang pagkakatayo niya bago ito nagsalita. Ayan mama,
Pwede nang open ang eyes mo. Anito sa maliit na boses. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. At unang bumungad sa kanya ay ang sapa. Gaya ng inaasahan niya, ay nasa sapa nga sila. Kaya lang napansin niyang may mga dekorasyon sa paligid. Tingnan mo rin ako dito. Masyado kang amazed dyan sa decorations eh. Nakaismid na sambit ni Miguel na nasa harapan niya na pala. Nakalod ang lalaki. Huli na nang mapansin niya iyon. May nakabukas na kahita na may laman na kumikinang na bagay. Hindi siya agad nakapagsalita. Sila-sila lang ang nandun. Nakangiti si Leon habang pinapanood sila. Kalaunan na ang tanging nagawa niya lang ay umiyak. Hindi niya na alam kung anong sasabihin. Wala nang mabuong salita sa bibig niya. Nagulat siya. Hindi siya nakapaghanda dito. Baby. Tawag ni Miguel sa kanya para tumingin siya dito. Nasa Manila ka lang tapos. Hindi niya na matapos-tapos ang sasabihin dahil sa pag-iyak. Baby, please look at me. Masyado ka na bang patay na patay sa akin para di mo na ako matignan? Alam ko gwapo ako. Umiyak siya pero hindi niya mapigilang hindi matawa. Baby, itong gwapong to, gusto kang makasama habang buhay. Sana payagan mo ako. Ngumisi ito. Hindi na maalis ang ngisi niya dahil sa kalokohan ni Miguel. Tumikim ito at sumeryoso saka umayos na rin sa pagkakaluhod. Sahaira, baby, will you marry me? Hindi pa man sila kinakasalay. Naririnig niya na ang kampana sa tenga niya. Sa malayo ay maririnig ang palakpak ng anak nila. Sagutin mo na yan. Kanina pa ako rinding-rinding sa kakornihan yan. Tsaka boses iyon ng kaibigan ni Miguel na si Justin. Napapikit ng mariin si Miguel. Halatang nairita sa pagsingit ng kaibigan. Nakangisi si Justin at akbay-akbay ang dalawang inosenteng taga-probinsya na chicks. Nabingwit na naman ng mokong na Justin. Napangiti siya at mukhang nadidistract na rin si Miguel dahil sa presensya ni Justin. Kasi biruin mo, dumidiskarte itong taong bato nitong kaibigan tapos biglang may sisingit ng mambabara. First time lang yata ni Miguel na mag-propose kasi buong buhay nito nasanay lang ito sa mga one night stand at flirt-flirt. Hindi rin ito naranasang manligaw dahil hindi ito ang lumalapit sa babae kundi ang babaeng lumalapit dito. Kaya nga muntik niya na ring isiping baka nagayuman niya na ito o ano, kasi ang tulad ni Miguel ay tila isang ginto sa gitna ng mga tanso. Isang bagay na mahirap masungkit kung hindi papersahin. Ngunit sa huli, heta't nakaluhod at hinihingi ang kamay niya. Nang babato ng corny at nakakatawang banat na halata namang hindi nito ginagawa noon. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Miguel at mabilis itong hinalikan sa labi. Saka bumulong ng yes. Biglang napatayo si Miguel at hindi na naisot ang singsing dahil sa tuwa. Ang masama pa'y tumilapon sa sapa ang singsing. Nagsisulputan ang mga bisita at agad tumalon sa sapa. Ang laki ng diamond dun eh. Ang swerte na makakahanap. Kumuha siya ng tali sa buhok niya at binigay kay Miguel. Isipin mo na lang na singsing yan. Isuot mo na sa akin. Natatawa niyang sambit sa lalaki. Bumuntong hininga ito at sinuot ang tali sa daliri niya. Swear, papalitan ko yan agad pagkarating natin sa Manila bukas. Ulit-ulit nito iyong sinabi. Hindi ito nakamove on sa palpak nitong proposal. Para sa kanya, hindi basihan ang presyo ng bagay para masabing mahal niyo ang isa't isa. Wala naman kasing presyo ang pag-ibig. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po.